Ang Devil Emperor. Credit to the author. 356 hanggang 63. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nanginginig na pagtanto ni Mandy na hindi siya pinaghihiwalay ng dalawang makapangyarihang kapangyarihan at sa katunayan ay hinaplos siya ng isang simoy ng hangin. Dinilat niya ng bahagya ang kanyang mga mata. Ngunit ang nakita niya ay nagpaiyak sa kanya at nagpabagsak sa kanya sa takot. Sa harap niya ay isang lalaki sa lahat ng kahulugan ng salita. Malapad ang balikat, ang puting buhok ay lumulutang sa hangin at malalim ang tingin na nakatingin sa lahat ng nilikha. Ngunit ang pinakamalaking pagkabigla ay kung paano napigilan ng lalaking ito ang nagngangalit na unos na pinakawala ng dalawang eksperto sa Peak Radiant Stage. Ang kaliwang kamay niya ay napilipit na parang isang mabangis na kuko ng dragon, hawak ang palso ni Jigo nang hindi nasaktan ng itim na enerhiya ni Jigo habang sinusubukang kainin ito. Habang ang kanang braso niya ay gumagawa ng simpleng pagharang gamit ang kanyang palad. Ngunit ang simpleng pagkilos na ito ay tila naglalaman ng walang katapusang kapangyarihan habang ang siyam na gininto ang dragon ni Fergus ay hindi makagalaw kahit isang pulgada. Napasigaw sa gulat ang mga tao nang makitang naging imposible ang sitwasyon. Dalawang Peak Radiant expert ang tinatrato na parang kumpol ng manok. Namangha sina Fergus at Jigo sa panunood sa lalaki. Pagkatapos, ang dating nawawalang takot ay unti-unting gumapang sa kanilang kaluluwa. Sila ay mga eksperto sa pinakamataas na antas ng Radiant Stage, walang takot laban sa sinumang kalaban sa Titans. Ngunit ngayon, muli nilang naramdaman ang takot na ito makalipas ang isang siglo ng lalaking ito sa kanilang harapan. Ang katotohanang hindi kayang tapatan ng dalawang ekspertong ito ang kanilang kalaban ay nagdulot ng matinding pagkalugi sa kanila. Buong buhay na silang naglibot sa Titans at naabot ang tugatog ng kapangyarihan, kaya saan nanggaling ang lalaking ito na kayang talunin sila? Hindi pa kasama rito ang pagiging bata niya noon. Sino ka? Habang pinapanood ang binata na ipinadala mula sa langit na pumipigil sa masasamang kuko ng dragon, namula ang mga pisngi ni Mandy. Isang tanong ang gumugulo sa kanyang isipan, ipinadala ka ba ng inang imperial para protektahan ako? Hindi pinansin ng prinsesa ang kanyan at nagulat, gumalaw ang kanang kamay ng binata at napaatras si Fergus kasabay ng isang ungol. Nagdadagandong. Gumuho ang bangkite, habang si Fergus ay nadulas paatras, na nag-iwan ng malalalim na peklat. Huminto lamang siya nang nasa orihinal niyang pwesto na siya, 10 metro ang layo. Pagangat ng kanyang ulo, namumutla ang kanyang mukha. Ginamit niya ang Imperial Tyrant Body Art, isang profound rank martial art para umatake, ngunit madali itong naaga ng kalaban at naitulak pa siya pabalik. Anong kapangyarihan nga ba ang taglay ng lalaking ito? Sino ba talaga itong lalaking ito? Hindi na siya pinalagpas pa, tumingin siya kay Jigo at itinulak ang itim na kuko ng dragon niya, Elderly, hindi ka pa rin ba umaatres? Nagising agad si Jigo. Nakakulat ang nangyari kaya ngayon niya lang binawi ang kanyang pag-atake. Pagkatapos ay nagpakita siya ng kanyang paggalang, Stuart Kindstone. Ano, Ethan? Parang nag-ensayo, sumigaw ang Corona Prinsipe, ang pangalawang prinsipe, at si Fergus. Tiningnan nila siya na parang hayop sa zoo. Narinig na nilang lahat ang maluwalhating pangalan ni Ethan, pero hindi nila inakalang magiging ganito siya kakaiba sa personal. Mayroon bang sino man sa mundo na kayang harapin ang dalawang atake ng Peak Radiant Stage expert? Natulala sina Winfred at Timothy. Paanong lumaki ng ganito kalaki ang halimaw na iyon sa loob lamang ng halos kalahating taon? Ibang-iba siya sa nakita nila sa esoteric debate. Saka naman naging mabigat ang kanilang mga mukha. Habang lumalakas si Ethan, lalo namang nagiging walang saysay ang mga pagtatangka ni Winfred na harapin siya. Hindi pa kasama rito ang pagiging isang taksil na tuso ni Ethan. Idagdag pa riyan ang kanyang kapangyarihan at pakiramdam nila ay wala silang kapangyarihan noong kaharap nila si Satergord. Natigilan sina Levi at Hollis, nagulat ng 2 segundo bago lumungkot ang kanilang mga mukha. Matandang pangil, dapat ba tayong magwala at matamba? Tila nalampasan na tayo ng mga kabataan ngayon. Mahihirap na araw ang naghihintay sa atin, bumantong hininga si Hollis. Namula ang mukha ni Levi. Isang bagay lang ang kailangang sabihin.
Kasunod ng paglakas ng kapangyarihan ni Ethan, kailangang baguhin ng emperador ang kanyang mga plano para sa angkan ng Larsen. Sigurado silang dalawa na mas madalas nilang makikita si Ethan sa hinaharap. Para sa pamilya ng imperyo, handa silang harapin ang anumang panganib, tiisin ang anumang psikolohikal na pagpapahirap na maaaring ibigay sa kanila ng binatang ito na mas malakas kaysa sa kanila. At simula nang itatag ang mga dakilang Divine Dragon, ito na marahil ang pinakamahirap na bagay sa ngayon. Ethan, dumating ka. Sumama si Andrea sa angkan ng Larsen sa kanyang tabi. Ang panunood sa kanya na bumaba na parang isang Diyos ay nagdulot sa kanya ng kagalakan, pagkatapos ay sumulyap siya sa natulalang si Mandy at nagtanong, Binibini, ayos ka lang ba? Matagal na kumurap si Mandy kay Ethan bago niya napigil ang magsalita, ikaw ba yang? Ethan. 10 beses kang mas gwapo kaysa sa chismis. Kumunot ang noo ni Ethan, ngunit naunahan siya ni Andrea ng malamig na sinabi, Binibini, mag-ingat po kayo. Hindi basta-basta kausap si Stuart Kinestone. Pero ang paraan ng casual niyang pagbagsak ay ibang-iba sa ibang tao, hahaha. Isang tawanan ang sumunod at isang bundok ng laman ang umapaw sa tuwa, kapatid, na miskita ng sobra. Sa huling hakbang, sinugod niya si Ethan. Sumulyap si Ethan at sinipa ang meatball ng 2 metro lang ang layo nang lumapag ito ng may malakas na kalabog. Nakatikip sa alikabok ang mukha, nagmukhang si Charlie na sinipa, kapatid, para saan mo ginawa yan? Mas gugustuhin ko pang hindi mamatay sa kakadurog, salamat. Umikot ang mga mata ni Ethan. Humph, sino ang gusto mong gampanan dito? Napigilan mo ang 2 peak radiant stage expert pero hindi mo kayang tiisin ang sobrang bigat ko. Iniyuko ni Ethan ang kanyang ulo at hindi siya pinansin, na lalo lamang nagpagalit sa kanya. Tiningnan sila ni Mandy ng ilang segundo bago sinabing, pangatlong kapatid, kilala mo ba siya? Pangatlong kapatid. Gulat na napatingin sa kanya ang lahat. Napabuntong hininga si Andrea, kung gayon ikaw pala. Ang prinsesa. Oo. Itinaas ni Mandy ang kanyang ulo at nagpakita ng isang mapagmataas na mukha, ngunit nang sumulyap siya kay Ethan at makitang hindi ito interesado ay nanlumo ang kanyang pakiramdam. Mandy, paano ka nakalabas? Anong ginagawa mo rito? Alam mo ba kung gaano kadelikado iyon? Mabilis na lumapit si Boris at pinagalitan ang kanyang kapatid, pagkatapos ay yumuko kay Ethan, salamat, Batang Panginoon Kinestone sa iyong napapanahong pagsajep. Ako ay... Nakaalis na si Ethan, kaya naiwan ang prinsipe ng korona sa alang-inang sitwasyon. Napansin niya na papunta si Ethan sa direksyon ng Regent Estate. Ano ang gagawin niya? Lalaban. Lahat ay natuwa at kinabahan. Ang nakita nila nang pigilan niya sina Jigo at Fergus ay talagang hindi kapanipaniwala. Paano kaya haharapin ng Regent Estate, ang walang kapantay na pinuno ng 7 bahay sa nakalipas na milenyo? Sabik na hinintay ng mga tao ang magandang palabas. Hindi ito nangyari kailanman. Sino mang nanggugulo sa mga bahay ay nalipol, ngunit ilang taon na ang nakalilipas, sinimulan ni Ethan na sirain ang kuryente ng 7 bahay. Bukod sa 7 bahay, ang Titans ngayon ay mayroon ng ika-8 angka ng Larsen. At ang kanilang kaitiwala, ang Soaring Demonic Dragon, ay isang taong hindi nais subukan ng alinmang bahay, habang siya ay labis na natutuwa na tapakan ang kanilang mga daliri sa paa. Higit pa rito, ang angka ng Larsen ay malapit ng opisyal na kilalanin, na siyang magtatatag ng ugat ng angka ng Larsen magpakailanman. Pagkatapos ng mahabang 1,000 taon, ang hanay ng mga sambahayan ay sa wakas ay muling bibigyang kahulugan. Swoosh! Sumilip si Fergus sa harap ni Ethan ng may seryosong mukha. Nakatitig ang mga mata nito sa kanya, ikaw si Ethan. Anong ginagawa mo? Ang natitirang bahagi ng Regent Estate ay nasa mataas na alerto. Ngumiti lang si Ethan, nako, wala. Sa magandang araw na ito, matatanggap ng angka ng Larsen ang kanilang titulo at umaasa akong magsasarili ang lahat, kung hindi ay baka sumiklab ang digmaan. Digmaan. Humph, si Jigo lang ang meron sa angka ng Larsen, ano ang magagawa mo? Isang baguhang angka na tulad mo na walang pamana ang nangangahas na makipaglaban sa isang bahay. Para sa akin, 2 lang ang tao sa angka ng Larsen. Walang digmaan. Isang biro, hahaha, pangungutya ni Fergus. Kinailangang sumang-ayon ang iba. Ang pinakamalaking problema ng angka ng Larsen ay ang kakulangan sa mga tauhan. Sina Ethan at Jigo ay mahusay na mga eksperto at malalakas pa.
Pero alisin mo ang mga ito at ang iba ay magiging madaling pitasin. Hindi man lang sila magagamit bilang pamangwit. Malinaw sa lahat ang kahinaan ng Larsen clan. Natatawang sabi ng pangalawang prinsipe. Narinig mo na ba ang kasabihang, mga kapos sa trabaho? Magaling kayong dalawa pero ang iba ay basura. Kapag napaligiran, ang iba ay babagsak na parang langaw. Napangisi si Ethan, tanga na panatiko, sa tingin mo ba wala akong paraan para labanan ang pamana mo? Itinuro ni Ethan ang langit, pagpalain mo ang kapangyarihan ng angkan ng Larsen, isang kapangyarihang kayang durugan ang kahit anong bahay. Kasabay ng isang malinaw na tunog, isang malalakas na alon ang nagmula sa kalangitan sa itaas. 357. Whoosh! 7 figure ang bumagsak na parang mga bulalakaw, ikinalat ang kanilang mabangis na enerhiya sa paligid ni Ethan. Dahil sa umaapaw na kapangyarihan, maging ang Regent Estate ay umiwas. Gulat na gulat silang napagtanto na ang tanging magagawa na lang nila ay tiisin ang pressure. Namutla agad ang mga tao. May 30 venerable ang Regent Estate kaya bakit hindi man lang sila lumaban kung mas marami silang kalaban. Gayunpaman, nang mas malapitan nilang tingnan, naranasan nila ang isang malaking dagok sa kanilang buhay, kung saan ang kanilang mga puso ay nagbabantang lumabas mula sa kanilang mga dibdib. Sa 7 bagong dating, isa lamang ang isang peak profound heaven expert na hindi nila nakilala. Ngunit ang 6 na iba pa ay may masamang reputasyon. Kahit na sila ay mga tusong cultivator, walang nang ahas na hawakan sila. Nagngangalit na ninunong si Johan, Ice Moon Witch na si Jillian, anong ginagawa ninyong dalawa sa tabi ng angkan ng Larsen? Kumislap ang mga mata ni Winfred sa panghihinayang. Ang Regent Estate ang unang may gusto sa kanila at natagpuan ni Winfred ang kanilang kapangyarihan na kahanga-hanga. Bihira ang isang sining upang pagtugmain ang apoy at tubig. Sayang kung ililibing ang isang taong may ganitong kayamanan. Naisip niya na mas makabubuting pakawalan na lang sila at mag-isip ng ibang paraan para makasama sila. Dahil ang dalawa ay hindi naman talaga nagdulot ng banta sa Regent Estate. Pero sino ang mag-aakala na kakampilang pala nila si Ethan, at magiging mahigpit nilang kaaway? Kung alam lang niya, pinatay na sana niya ang mga ito nang magkaroon siya ng pagkakataon. Pero sino ang makakakita na darating ang isang ito? Kahit siya, ang Unwonder Controver na may mga planong hindi kapanipaniwala, ay hindi inakalang posible na ang hindi kayang kunin ng Regent Estate ay magagawa ng iba. Gayunpaman, huli na ang lahat para magsisi. Madaling nakita ni Jillian ang kanyang problema, Sir Leng, pinagsisisihan mo ba na hindi mo kami pinatay? Hay, sayang at huli na ang lahat. Mas malakas si Stuart Kinestone sa bagay na ito. Talagang napakasama niya sa kanyang pangangalap. Kinakabahan ako kapag naiisip ko palang iyon. Nagkunwaring mahinhin si Jillian at nagmukhang may alam. Ikinainis ito ni Winfred, isang pares ng mga masokista na hindi marunong tumanggap ng pabor. Alam kong masyado na akong mabait sa iyo. Oo, kung ano ang hindi mo makuha, sisirain mo. Kung mas mahalaga ang bagay, mas magiging matatag ang lohikang ito. Dahil malaki ang posibilidad na bumalik ito para kagatin ka, hahaha. Tama si Elder Baker. Dito ka na mas mababa sa akin. Natatawang sabi ni Ethan, kung balang araw ay mahulog ka sa kamay ko, mararanasan mo ang ganap na kabiguan. Kaya naman bilang isang kapwa kaitiwala, mapapamunuan ko ang angkan ng Larsen sa mas mataas na antas, habang ikaw ay makakatulong lamang sa Regent Estate, sa pamamagitan ng paghahanda ng ilang masalimuot na pukana. Ito ang pagkakaiba ng mga pinuno at ng kanilang mga ministro. At ito ang kulang sa iyo, na siyang magdadala ng iyong pagbagsak. Nakangiting tinitigan ni Ethan si Winfred at tumawa. Halos sumabog na sa galit si Winfred, namumula ang mga mata. Sa unang pagkakataon, may nangahas na manguyam sa kanya. Kahit si Conrad ay hindi nangahas na kausapin siya ng ganoon. Kahit na inudyukan pa ni Ethan ang katalinuhan nito, hindi man lang nakasagot ang lalaki. Sino ang nakagulat sa kanya sa esoteric debate at nakapatay sa lahat? Sinabi ni Ethan na tabla ang laban noong panahong iyon ngunit kitang-kita na natalo si Winfred. Ano kayang masasabi niya roon? Lalong lumakas ang galit ni Winfred, hinihingal ngunit hindi makapagsalita. Gulat na napatingin sa kanya ang lahat. Ang pangalawang pinakamagaling na tao sa Titans, si Winfred, ay napaatras sa isang paligsahan sa pagsasalita laban kay Ethan.
Lumubog ang mukha ni Fergus. At nang makita ang mga puwersa ng angkan ng Larsen, nanginig siya. Ngunit nang makita niya ang apat na mga pigmi, naging seryoso ang kanyang mga mata. Ang apat na kasuklam-suklam na mga demonyong mapanlinlang. Hindi ba't nasa Thunderswarm Mountain ka noon, at ikinulong ng Demon Scheming Sect? Anong ginagawa mo sa angkan ng Larsen? Hi! Foggy? Kami ba ang kinakausap mo? Itinaas ng marahas na demonyo ang kanyang baba, paano kakayanin ng isang simpleng bundok ang apat na demonyong bayani? Narinig ko, hindi tayo kayang hawakan ng bundok. Doble iyan sa iyo, hay tumalon ang tatlo pa sa tuwa. Nakapikit, sabi ni Fergus, paano kung sabihin ko sa Demon Scheming Sect? Nanginig agad ang apat na pigmi, puno ng takot. Ngumiti si Fergus sa loob habang nanunuya, nakatakas ka siguro sa kulungan mo, di ba? Kung ire-report kita sa Demon Scheming Sect, hindi lang ikaw, kundi pati ang Larsen clan ay. Gusto kong makita kang sumubok. Pinutol siya ni Ethan sa kanyang pangungutya, ang apat na twerp na ito ay nandito para tulungan ang Larsen clan sa utos ng sect leader ng Demon Scheming Sect, si Wilson. Sige, mag-report ka. Hindi kita pipigilan. Nako. Nabulunan si Fergus sa kanyang mga salita. Ito ay dahil masyadong kapanipaniwala ang impormasyon ni Ethan. Ang pagkaalam kung sino ang pinuno ng sekta ng Demon Scheming Sect ay nagpapatunay na ang apat na scheming demon ay ipinadala upang tulungan ang angkan ng Larsen. Ibig sabihin ba nito ay nasa panig ng angkan ng Larsen ang isa sa tatlong sekta ng tagapag-alaga ng imperyo, ang Demon Scheming Sect? Ano nga ba ang pag-asa nila sa pakikipaglaban sa angkan ng Larsen? Wala silang kahit isang pagkakataon sa impyerno. Paano makakalaban ng isang bahay ang isang sekta? Ngunit ayaw pa rin niyang paniwalaan ang lahat ng sinabi ni Ethan, tinatitigan niya ito sa mga mata para maghanap ng anumang bakas ng kasinungalingan. Gulat na tumingin sa kanya ang apat na mapanlinlang na mga demonyo. Hindi napigilan ni Wimp Demon ang kanyang kuryosidad habang bumubulong, Stuart Kindstone, totoo ba? Tumanggaw si Ethan. Siyempre, kathang-isip lang ang lahat ng iyon. Walang ideya si Wilson na ang apat na kalokohan ay kasama ng angkan ng Larsen. Pero sigurado siyang hindi naman tututol si Wilson. 3 taon pa ngang naghintay ang sect leader ng Demon Scheming Sect bago siya dalhin sa sekta niya pero hindi pa rin siya nagbibigay ng ganitong tulong. Ang apat na mapanlinlang na demonyo, nang makuha ang kanilang sagot, ay labis na natuwa. Bigla silang nagtipon at pinagsama-sama ang kanilang maliliit na isipan para sa isang maikling pag-uusap. Tumanggaw sila at isang mabangis na kislap ang sumilay sa kanilang mga mata. Ang apat ay naging itim na usok at sumugod sa Regent Estate. Napaigtad si Fergus at sumigaw, mag-ingat kayo, mahirap kalabanan ang apat na ito. Huli na, kulang pa. 4 na bakas ng itim na usok ang bumaril sa mga venerable ng Regent Estate. Sa isang iglap, isang venerable sa ika-4 na patong ng Radiant Stage ang inilipad sa himpapawid. Sa nakasisilaw na sinag ng araw, sumikip ang itim na usok sa kagalang-galang, sa kabila ng kanyang walang kabuluhang pagpupumiglas. Malinaw na narinig ang mga kalabog habang humagulgol at nahati sa 4 ang kagalang-galang. Nagkalat ang dugo sa lahat ng dako na ikinatakot ng lahat. Kailan pa naging ganoon kadaling naputol ang isang eksperto sa ika-4 na layer ng Radiant Stage? Nakakadiri ang mga bagay na iyan. Maging babala iyan. Mahirap ipagtanggol ang kanilang taktika sa pagkakaisa. Huwag mong hayaang matalo kanila, sigaw ni Fergus, seryoso ang mukha. Naglibot-libot siya sa Titans noong araw at alam niya ang kakilakilabot na kapangyarihan ng 4 na demonyo. Kaunti lang sila, pero kasuklam-suklam at tuso na parang mga halimaw, hindi pa kasama ang mas malakas kaysa sa isang karaniwang eksperto sa Radiant Stage. Ang kombinasyon ng apoy at tubig nina Johan at Jillian ay kayang pigilan ang 10 eksperto sa Radiant Stage. Ang taktika ng pagkakaisa ng 4 na demonyo ay kayang harapin ang isa pang 10. At dahil kasama ang mga kakaibang tulad nina Ethan at Jigo, sa palagay niya ay makakayanan din nila ang 10, bawat isa. Kaya na ngayong harapin ng Larsen clan ang 40 Radiant Stage experts, 10 higit pa sa Regent Estate. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman sa Regent Estate. Sa loob lamang ng 10 maikling taon, naabot ng angkang ito ang kahangahangang tugatog.
Namangha ang prinsipe ng Corona, ang pangalawang prinsipe, at marami pang iba. Sino ba ang nagsabing walang pamana ang Larsen clan? Na binubuo lang sila ng 2 tao. Sa isang iglap, lahat ng kanilang mga elder ay naka-duty na at mga eksperto pa sa Radiant Stage. Anong baguhan? Malinaw na isang angkan silang nagtatago ng 1,000 taon. Hi. Tol, hindi mo ba kami isusumbong? Hindi na kami takot sa'yo. Kung may lakas ka pa ng loob, tumakas ka sa aming 4 na demonyong bayani at magsumbong ka. Ang itim na usok sa hangin ay nagpakawalan ng hajijek ni Violent Demon. Nakaramdam ng sakit ng ulo si Fergus. Dumaikit siya malapit kay Timothy, habang si Winfred at si Timothy ay nakatingin ng may pag-aalala. Kilalang kilala ang 4 na demonyo. Mga baliw sila, ginagawa ang kahit ano kahit kailan, anuman ang sitwasyon at utos. Mas malaki silang banta kaysa kay Ethan. Tumakbo ang prinsipe ng Corona kay Ethan at ikinuyom ang mga kamay, Katie wala Kindstone, ngayon ang seremonya ng paggawad ng parangal para sa angkan ng Larsen. Hindi ka maaaring magbubo ng dugo. Pakiusap, itigil na ang labanan, at tawagin muli ang inyong mga nakatatanda. Ang pulang langit ay isang mapalad na langit. Dapat din natin itong gawing totoo. Gagawin nating tanda ng kasaganaan ang seremonya. Kinawian siya ni Ethan na may kakaibang masamang ngiti, elderly, sino ang unang sumugod? Sabay naming ginawa iyon. Pero siya ang unang nang asar sa akin. Sagot ni Jigo. Kung ganoon, hindi tayo maaaring bumalik bilang mga duwag. Tumawa si Ethan, mga nakatatanda, showtime na. Sinimulan ni Ethan ang laro gamit ang kaliwang kamay na nagiging Earth Dragon Claw habang ang kanan naman ay kumikinang. Ngumisi si Jigo at gumala ang itim na enerhiya. Magkahawak kamay sina Jillian at Johan habang nagsanib ang apoy at tubig na naglabas ng sunod-sunod na alon ng kapangyarihan. Sa gayong pagpapakita ng kapangyarihan at pagsulyap sa 4 na itim na bitik sa kalangitan, parang maiiyak si Fergus. Anong problema ngayon? Gusto lang nilang putulin ang momentum ng Larsen clan at pigilan ang pag-unlad ng bagong bahay. Kaya paano ito naging kabaligtaran ng kami ay pinigilan? Hindi pa kasama rito ang pagiging basta pagkatalo lamang nito. Mayroon na silang nasawi. Kung magpapatuloy ito, papatayin silang lahat ng mga demonyo ng angkan ng Larsen. Umaasa silang lahat na susuportahan sila ng kanilang mga kakampi, ngunit sina Hell Valley, Pilking Hall at Mary Woods, na karaniwang naghihikayat sa kanila sa bawat pagkakataong mayroon sila, ngayon ay naghahanap na lamang ng kahit saan maliban dito. Walang tulong na nagmumula sa kanila, tiyak iyon. Masyado na silang natalo sa digmaan ng angkan ng Larsen at ng Regent Estate. At ngayong dumating na ang buong puwersa ng angkan ng Larsen, mas bobo pa sila kaysa sa isang bato na masasalo sa matinding kaguluhan. 358. Nakatitig sa mga bahay na iyon, ang mga tao ng Regent Estate ay nag-aalalang tumingin sa paligid. Talagang nasa bingit sila rito. Totoo ngang marami sila, pero ang kalaban ay may husay. Kahit wala pang 10, hindi sila naglakas loob na gumawa ng padalos-dalos na desisyon laban sa kanila. Higit sa lahat, sila ay itinutuon lamang. Kung mag-isa lang sila, madali lang silang mapipili. Hindi naman siguro malaki ang magiging epekto ng pagsasama-sama ng mga kalaban kapag gumamit sila ng taktikang nagkakaisa. Nasa malaking kawalan sila. Nanginig ang puso ni Timothy habang nakatingin sa 4 na bola ng kadiliman sa hangin, pagkatapos ay sa nakangiting si Ethan. Ang 4 na demonyo ay gumalaw na parang mga multo, mailap at nakamamatay. Ang nagsama-samang Raging Ancestor at Ice Moon Witch ay dumami ang kanilang kapangyarihan, halos walang umaasang makalapit sa kanila. Hindi na kinailangan ng Mad Deeper na si Jigo ang pagpapakilala mula sa kamangha-manghang pagpapakita kanina, at kapantay siya ng kanilang High Venerable. Habang ang huli, si Ethan, ang pinakakakato sa lahat. Malinaw na mayroon siyang kapangyarihang higit pa kay Fergus. Sa ganitong sitwasyong walang pag-asa, ang pinakamagandang resulta ay ang magkabilang panig ay matatalo ng husto at walang sino man ang makakakuha ng malinaw na kalamangan laban sa isa't isa. Lalo na't ang 1,000 taong pamana ng Regent Estate ay nakataya rito, na halos tuluyang masunog. Hindi niya kailanman inisip o inasam na mapunta sa ganitong krisis. Nabukod sa pamilya ng imperyo, may isa pang sambahayan si Titans na maaaring magtulak sa kanila paurong. Wasak sa pagkabalisa ang puso ni Timothy.
Patuloy niyang tinitigan si Winford. Hindi niya hahayaang mapasailalim sa kanyang pamumuno ang Regent Estate, hindi niya lang talaga ito matanggap. Tensyonado rin ang prinsipe ng Corona. Halos magagawa na ang dalawang bahay na ito nang walang mamagitan. Saan kaya nagpunta ang mga banal na dragon na iyon sa ngalan ng lahat ng kabanalan? Ano kaya ang mangyayari sa pampublikong pananaw ng pamilya ng imperyo kapag naganap ang isang ganap na labanan sa kanilang bakuran? O sa harapan ng kanilang bakuran para maging eksakto. Sa mismong ilalim ng ilong ng emperador. Sina Levi at Hollis ay nanonood mula sa malayo. Hangang-hanga sila sa lakas militar ng angkan ng Larsen, ngunit nanatili silang nakatayo. Naghihintay sa siklab na magpapasabog sa lugar na ito ng pataas. Kung tungkol naman sa mga manunood, matalino sila para makaalis doon. At pagkatapos lamang may sigawa ang lahat ng pag-iingat sa kaligtasan, at may pagtanggol ng maayos ang harapan, saka lamang nila sinimulang masiyahan sa ingay. Sa isang sulok, mayroon silang isang bahay na may 1,000 taong gulang na kasaysayan at sa kabila naman ay isang umuusbong na higanti. Wala nang mas gaganda pa rito. Kung sino naman ang kalaunan ay kakoronahan bilang pinuno ng mga sambahayan, angkan, at iba pa. Labis nilang inaabangan ang panahon na mapanood ito. Hindi lamang ang mga karaniwang angkan ang nasa sitwasyon. Ang ibang mga bahay ay matamang nakatingin din sa alitan, pinagmamasdan ng pagbabago o pag-unlad ng sitwasyon. Nabigla sila sa kapangyarihan ng angkan ng Larsen. Na lalong nagpagulo sa paligsahan ng bahay sa hinaharap. Sino ang magiging panalo? Dati, ang tsansa ay 70 hanggang 30 pabor sa Regent Estate. Pero ngayon ay mukhang pantay na ang lahat. Binigyan sila ng Larsen clan ng isang dagok na hindi nila malilimutan. Lumingalinga si Winford at saka natoon ang tingin sa kanyang target, Stuart Kindstone, ayos lang ba na gawin ito? Alam nating dalawa kung paano ito matatapos. Hindi ikaw ang pupunta sa digmaan kahit alam mong may ikatlong partido na sangkot at nanganganib na mawala ang lahat. Marahil. Hindi. Nanunuya si Ethan gamit ang kanyang mahiwagang ngiti. Kumislap ang kanyang mga mata, Sir Leng, may pagkakaiba tayo, ikaw at si Conrad. Hindi naman ako puro utak at lakas ng loob. Minsan medyo nababaliw ako, alam mo. Normal lang yan. Sigurado akong naiintindihan mo na ito ngayon dahil naramdaman mo na ito sa sarili mong balat, hahaha. Nanginig ang mukha ni Winford at sumiklab ang galit. Naintindihan naman niya. Ipinahihiwatig lang ni Ethan ang esoteric debate kung saan siya nabaliw. Noong panahong iyon, sa kanyang kabaliwan, isinagawa ni Ethan ang kanyang paghihiganti kahit ano pa ang mangyari o ang mas malawak na sitwasyon. Medyo mayabang siya noon, pero ngayon, kahit papaano ay naging panakip na lang ito kay Ethan, kaya nawala ng bisa ang lahat ng kanyang mga nabasa tungkol sa katiwala. Kung sapat ang lakas ng loob ng isang tao, mawawalan siya ng ulo, kaya wala na siyang pakialam sa sarili niyang buhay. Handa siyang magpakamatay basta't mapapatomba nila ang kalaban. Laban sa isang lalaking walang pagpipigil, habang mas baliw siya, mas nagiging nakakatakot siya. Dahil walang anumang bagay sa mundong ito na makakagapos sa kanya, hindi mo malalaman kung anong kalokohang ideya ang susunod niyang maiisip. At iyon ay si Ethan. Kung hindi pa humuhupa ang kanyang paghihiganti sa esoteric debate, maaaring makilahok talaga siya sa labanang ito kahit na may ikatlong partido. Kung gayon, pareho silang matatalo. Para sa angkan ng Larsen, isang bagong bahay, iyon ay isang magandang wakas. Samantalang para sa Regent Estate na may mahabang kasaysayan sa likod nila, hindi maiisip ang sama ng loob. Bumantong hininga si Winford, kung gayon ano ang magpapababa sa iyo sa pwesto. Natigilan ng mga tao ng Regent Estate. Ang dakilang si Winford nga ba ang nakikipagnegosasyon sa mga kondisyon ng pagsuko niya? Hindi pa ito nangyari. Kahit ang mga tao ng Regent Estate ay hindi pa nakaranas ng ganitong kaso. Hindi siya kailanman susuko kahit sa harap ng estate lord. May nakakakilabot ng ngiti sa kanyang mukha, itinaas ni Ethan ang kanyang ulo at nagsimulang, sa totoo lang, ang ating dalawang bahay ay nasa isang gulo ngayon dahil sa iyong panunuya. Kung gusto mo nang sumuko, napakadali lang nito. Humingi ka ng tawad. Humihingi ng paumanhin. Nanginig ng husto ang Regent Estate nang lahat sila ay tumingin pabalik sa kanila. Ang Regent Estate ang pinuno ng lahat ng angkan sa loob ng 1,000 taon.
Lahat ng kanilang mga kilos ay walang kapintasan at matuwid. Kahit na hindi, sino ang gagawa ng anumang bagay tungkol dito? Ngunit ngayon, hinihiling sa kanila na humingi ng tawad. Hindi ba't isa itong hindi magandang pagbabalat kayo na pasuko? Paano sila magkakaroon ng lakas ng loob na lumabas pagkatapos nito? Hindi naman sa nagalit si Ethan sa kanilang sinabi, kung tungkol naman sa sinseridad mo, sabihin mo na lang. Humph! Kunin mo na ang paghingi ng tawad na yan at ilagay mo sa lugar na hindi nasisikatin ng araw. Mas pipiliin natin ang kamatayan kaysa sa kahihiyan. Ikaw at ako, munting demonyo, aayusin natin ito dito mismo. Isang matandang boses ang nagsalita habang sumusugod. Base sa mga nabasa niya sa Power Surge, may lalagay siya sa ika-6 na layer ng Radiant Stage. Huwag mo siyang harapin ng mag-isa. Umiyak si Winford, ngunit wala. Nakarating ang lalaki kay Ethan, ang kanyang gininto ang liwanag ay umilo, umuungal ang dragon sa likuran at maging ang espasyo ay naglaho ng suntukin niya si Ethan. Kahit sinong ibang tao dyan ay matagal nang masisira sa lupa bago pa man siya tamaan, pero si Ethan ang kaharap niya. Itinaas niya ang kanyang kanang braso, ang pulang liwanag ay kumislap saglit at agad na pinigilan ni Ethan ang pag-atake. Ang malakas na kamao na iyon ay marahang dumapo sa kanyang palad. Bago pa siya makapag-shoot muli, sina Jillian at Johan ay umatake ng magkahawak ang mga kamay. Sining ng buhay at kamatayan. Nagsanib puwersa ang apoy at yelo upang magpakawala ng isang di masambit na kapangyarihan. Nagpakawala ito ng isang nakasisilaw na puting liwanag na lumamon sa lalaki at itinapon ito sa kalangitan. Kasabay ng isang malakas na kalabog, nayanig ang langit, at ang eksperto sa Radiant Stage ay nawala ng huling pagkakataong humagulgol, nadurog. Wala ni isang bakas ng kanyang pagkatao na naroon pa nga. Isang suntok. Umalangaw-ngaw ang mga hingal sa lahat ng dako. Alam ng lahat ang kapangyarihan ng matandang mag-asawang ito, ngunit ang kanilang mga inaasahan ay nasira nang ipakita ang taktika ng pagkakaisa. Baka sa kanilang mga mukha ang takot, lalo na kay Fergus. Kahit siya ay hindi iyon matanggap. Bakit ang angka ng Larsen ay isang lungga ng mga halimaw? Ngumisi si Jigo, nagmamayabang habang kinukutya si Fergus, mataas na kagalang-galang, nakikita mo ba yun? Kaya nga tayo pumapanig sa angka ng Larsen. Fergus ay nasa sahig. Mas malakas ba ang mga pamamaraan ng paglilinang ng angka ng Larsen kaysa sa pamilya ng Imperial at Regent Estate? Kailangan nilang suriin muli ang kanilang kapangyarihan kung totoo ito. Sinira rin ito ang huling pag-asa ng tagumpay na mayroon ang Regent Estate. Namutla si Fergus habang tumango kay Timothy. Bumaba. Napasinghap si Timothy, nakakuyom ang kanyang mga kamao, at nakabaon ang mga pako sa kanyang palad. Ngunit sa huli, sumigaw siya, makinig kayong lahat. Nanginginig ang labi ni Timothy, nahihirapang ibuka ang bibig at binigkas ang mga nakakahiyang salitang iyon. Ang tanging nagawa niya ay yumuko ng malalim. Halatang halata ang ibig niyang sabihin, at maging ang iba ay medyo napahiya rin. Pero nang makita nilang yumuko ang kanilang estate lord, hindi sila makapagsalita at yumuko rin. Pakiramdam ni Winford ay dumudugo ang kanyang puso ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Ito na lang ang tanging paraan. Ang pagsuko bago pa man makahanap ng dahilan ang baliw para mabaliw ang siyang pinakamagandang resulta. Yumuko rin si Winford, nagsalita para kay Timothy, Stuart Kinestone, ako ang nakasakit sa iyo. Patawarin mo ako. Gulat na tumingin sa kanila ang bawat angkan. Ang pinuno ng mga bahay, ang Regent Estate, ay sumuko sa isang bagong bahay. Hindi pa ito nangyari noon. Kailanman. Nakaabang ang Regent Estate kahit na mas maaga pa sa pamilya ng imperyo. Ngunit bago si Ethan, tuluyan na silang sumuko. Hindi nakapagsalita ang tatlong prinsipe. Ang katanyagan ng Larsen clan ay umabot sa pinakamataas na antas. Para matuto ka. Tumango si Ethan, nasiyahan, basta alam mo ang iyong mga pagkakamali at tandaan ang mga ito para sa hinaharap. Ang 7, hindi, mula ngayon ay dapat 8 na. Ang pinuno ng 8 bahay ay hindi na ang Regent Estate, kundi ang angkan ng Larsen. Tinapos ni Ethan ang kanyang sasabihin sa pamamagitan ng isang tawa, isang pitik ng daliri, at isang pag-ikot ng sakong bago umalis. Dumating ang 4 na mapanlinlang na demonyo, kasama ang iba pang mga matatanda.
Lahat ay matagumpay na naglakad patungo kay Andrea. Ang mga taong nakasaksi sa himalang ito ay nakaramdam ng pag-asa sa kanilang mga dibdib. Habang ang iba pang mga bahay ay walang masabi at gulat na gulat man lang na hindi man lang nakapag-react. Ang pinuno ng 7 bahay, ang Regent Estate, ay may simpleng pie na isinubo sa kanilang lalamunan sa harap ng buong imperyo. At ninakaw pa nga ang kanilang titulo sa ulo ng bagong bahay. Elder Chu, kakampi ba natin iyan? Tanong ng isang babae sa mga disipulo ng Drifting Flower Edifices kay Benjo. Masayang tumango si Lola, kagalang-galang na Benjo, oo nga. Mabuti, Elder Chu, talagang tumaya tayo sa isang kayamanan sa pagkakataong ito. May pag-asa pang muling bumangon ang mga Drifting Flowers Edifices. Ngumiti si Lola. Sumabog din ang hiyawan sa mga bahay ng Veiled Dragon Pavilion at Sword Marquis Abode. Habang tanging ang Pilking Hall at Merrywoods lamang ang mukhang malungkot. Ang pagbagsak ng Regent Estate ay nangangahulugan ng pagbagsak ng kanilang taga-suporta. Para naman sa Hell Valley, tumingin sila ng may malamig na tingin dahil natagpuan na nila ang kanilang landas. 350. Sino ang mag-aakala na ngayon lang ipapakita ng batang lihim na iyon mula sa angkan ng Larsen ang buong kamay niya? Isa siyang tunay na lalaking hindi mahuhulaan. Sa palasyo ng imperyo, nakatayo si Conrad sa tore ng tarangkahang may 100 metro ang taas, nagmamasid, at nagbubuntong hininga. Sa tabi niya ay ang mga matatanda ng yin-yang. Nakasimangot, matigas na nanlaki ang mga mata ng matanda na may puting buhok, paano siya nakarating sa ganitong antas na hindi ka panipaniwala. Nakakagulat. Naaalala ko ang lalaking iyon. Ang ibig mong sabihin. Kumislap ang mga mata ng matanda na may itim na buhok at nanginig siya nang mabanggit lamang ang tanging walang talong bagsak, Satyr Gord. Tumango ang isa pa, bukod sa maliit na diablo na iyon, ngayon lang ako nakakita ng sinuman sa Profound Heaven stage na kayang tanggapin ang atake ng isang Peak Radiant stage expert ng ganito kadali. Dati siya lang, pero ngayon. Hahaha, mas masahol pa si Ethan kaysa kay Satyr Gord. Ngumiti si Conrad, si Satyr Gord ay isa lamang mapagpakumbabang tao. Sa kaunting panlilin lang ay mahuhulog siya sa kahit ano. Dahil nakulong siya ng Imperial Palace sa loob ng 300 taon, ang kanyang maladyos na gawa noon ay magmumukhang kasinungalingan. Isa lamang siyang bata. Naningkit ang mga mata ni Conrad at lumingon sa puting buhok na figure, pero si Ethan ay isang tunay na dalubhasa sa tuso at panlilin lang. Ang paglaruan o pagdaya sa kanya ay mas mahirap kaysa sa pag-agaw sa trono. Ngayon na nasa kanya na rin ang kapangyarihan ni Satyr Gord, walang sinuman sa Titans ang makakaharap sa kanya. Nagtinginan ng mga elder ng yin-yang na may pagtataka. Tumigil ang puting matanda, punong ministro, hindi ba't sinabi mong ang lahat ay inayos ng emperador? Gusto niyang udyukan ang Regent Estate at ang angkan ng Larsen na lalong magpatayan. Malapit na rin silang dalawa na gawin ito, dahil sa matayog at makapangyarihang pagpapakita ni Ethan, at sa pagpatay sa dalawa sa mga venerable ng Regent Estate, hindi ba ibig sabihin noon ay nahulog na siya sa loob? Sa nakikita ng aking mga mata, kailangan lang magtiis ni Winford at ang dalawang bahay ay malamang na magkakawatak-watek na ngayon. Hahaha, nakikita nyo lang ang nasa harap at hindi sa bawat anggulo. Umiling si Conrad, maaaring ang emperador ang naghanda ng entablado, ngunit wala siyang pakialam kung paano magtatapos ang dramang ito. Maging si Ethan o si Winford, pareho silang matalino para makita ito. Walang sino man sa kanila ang gustong lumaban at hayaang manalo ang emperador. Ngunit dahil dito, natuklasan ni Ethan ang limitasyon ni Winford. Dahil sa nangyari sa esoteric debate, ang mga kilos ni Ethan ay lumampas sa pangunawa ng tao, na naiwan kay Winford sa dilim tungkol sa kanyang susunod na hakbang. Ninakaw nito ang kanyang inisyatiba sa sitwasyong ito, na uwi sa pananakit na parang isang bata. Kahit na mas malakas si Ethan, hindi pa rin niya ito gagawin. Makikita ng isang bihasang mata na gustong gamitin ng emperador ang dahilan na ito upang pilitin ang angkan ng Larsen na magpakita ng kanilang suporta at sa gayon, ay bahagyang nagwagi. Habang ginamit ng angkan ng Larsen ang entablado upang sumulong sa Regent Estate at sirain ang kanilang imahe sa publiko, at nanalo rin ng ilan.
Habang ang Regent Estate lamang, na napigilan ng isang bagong bahay, ang pinakamatinding nagdusa, ha ha ha. Nanginig ang dalawang matanda, nanlalaki ang mga mata. Ang simpleng alitan sa pagitan ng dalawang kapulungan ay talagang nagdulot ng napakaraming implikasyon at bunga, na nag-aagawan ng mga interes sa ilalim ng lupa. Kung ang mga taong tulad nila ay mabibitag dito, inakala nilang paglalaroan at iluluwa sila ng walang kabuluhan. Ang kasalimuotan ng mga Pukana ay nakakagulat. Ngayon ay naunawaan na nila kung bakit mas kakilakilabot si Ethan kaysa kay Saturgord. Kung kalahati lang ng talino ni Ethan ang taglay ni Saturgord, walang makakapanlin lang sa kanya para mahuli sa kulungan. Ang Ethan ay kombinasyon ni Winford at Saturgord sa isa. Punong ministro, mas makabubuting harapin agad ang bantang ito bago pa man maapektuhan ang plano ng Ginoo. Ikinuyom ng itim na matanda ang kanyang mga kamay, bagamat hindi pa magagapi ang bata, kaya pa rin natin siyang hawakan. Hayaan mo kaming patayin siya at hindi ka na magdusa. Kumaway si Conrad, ngayon, hindi ko pa siya kaaway. Isa na siyang tunay na katulong. Ang pag-alis niya ng mas maaga ay makakabuti lamang sa iba. Hindi ako sanay na hayaan ang iba na tamasahin ang bunga ng aking trabaho. Naguluhan ang mga matatanda. Umiling lang si Conrad, natuklasan ko na ang nasa isip ng matandang sitaw na iyon. 8 bahay, 1,000 taong gulang na lihim na kaayusan, matagal na silang naglalaro, ha ha ha. Bumaba si Conrad mula sa tore, halika, magsisimula na ang seremonya. Tahimik na sumunod ang mga matatanda. Sa ibang lugar, nasaksihan ni Levi at Hollis ang pagtigil ng labanan ng dalawang pamilya. Ngunit kahit na nawala ng dalawang venerable ang Regent Estate, isinusumpa pa rin sila ng dalawa dahil sa pagiging walang silbi at takot na tumatakbo patungo sa Imperial Palace. Sumama muli si Ethan kay Andrea kasama ang mga matatanda at nagtungo sa ika-9 na tarangkahan. Habang pinapanood ang malungkot at puting buhok na figure na hindi lumingon kahit isang beses, inis na tinitigan siya ni Mandy at sumimangot, "Humph, anong meron sa pagiging mapagpanggap? Isa ka lang Katie, wala ng isang walang kwentang angkan. Mandy, hindi siya ang karaniwang Katie, wala mo." Sa kanyang mga kamay, ang angkan ng Larsen ay naging kapantay na ng Regent Estate. Alam mo kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng Regent Estate, kahit kami ay dapat magpakita ng respeto. Tandaan mo na sa susunod na makakilala kayong mga tao mula sa angkan ng Larsen ay magpakita kayo ng paggalang. Utos ng prinsipe ng korona. Hindi yun ikinatuwa ni Mandy. Lumapit ang pangalawang prinsipe at tiningnan ang angkan ng Larsen habang sinasabing, hindi dapat maliitin ang angkan ng Larsen. Ang kanilang Katie, wala ay isang lalaking dapat kaibiganin. Pangalawang kapatid, huwag mong kalimutan ang mga patakaran ng ating pamilyang imperial. Hayaan mo na ako. Hindi pinansin ng ikalawang prinsipe ang babala ng prinsipe ng korona. Prinsesa, ayos ka lang ba? Isang sigaw ang nagpakita sa batang tumatakbo mula sa karamihan. Ngumiti ang prinsesa habang bumantong hininga ang prinsipe at napayuko, muntik ko nang makalimutan, Mandy, paano ka nakalabas? Nag-iintindi. Napayuko sina Mandy at ang bata sa kahihiyan. Naanggilumbay ang korona prinsipe sa galit at tumahol, Mandy, hindi ka lang basta-basta lumabas ng Imperial Palace ng mag-isa kundi nang ahas ka pang mag-spy para gawin iyon. Pinapalala mo lang ang sitwasyon para sa sarili mo. Paano ko kasalanan? Ang buong Imperial Palace ay puno ng mga tunnel na walang mga gwardya sa paligid. Paano mo naman inaasahan na makakalabas ako dala ang aking ika-5 layer ng bone tempering stage cultivation? Reklamo ni Mandy. Galit na galit ang korona prinsipe ngayon. Hindi siya makapaglabas ng sama ng loob nang dumating si Charlie na tumatawa, hahaha, panganay na kapatid, huminga ka ng malalim. Mahilig manggugulo ang kapatid mo. Malapit nang mabuksan ang ika-9 na tarangkahan at babawiin natin siya. Ano pa ang punto ng pagpapulala pa ng sitwasyon kaysa sa totoo lang? Pangatlong kapatid, ikaw ang pinakamagaling. Parang baboy ang ulo mo, pero mas matalas pa sa isa ang utak mo. Humajejek na sabi ni Mandy. Nanlamig si Charlie, nakatatandang kapatid, sa tingin ko ang pinakamabuti ay ibigay na lang siya sa ama ng imperyo.
Kulungin siya ng kalahating taon at isara ang lahat ng tunaw sa palasyo ng imperyo. Tingnan mo kung paano siya makakalabas. Hindi. Pangatlong kapatid, mali ako. Patawarin mo ako. Huwag mong sabihin sa amang imperial. Ikaw ang pinakagwapo sa lahat. Kahit na. Higit pa kay Ethan. Dahil doon ay nagtawanan silang lahat at napatingin sa kanya ng may umiiling na ulo. Magkakapatid silang lahat at walang dahilan para kamuhian ang isa't isa. Pagkalipas ng 15 minuto, kasabay ng isang malakas na langit-ngit, bumukas ng malakas ang lahat ng mga gate at inilantad ang pinong loob ng Imperial Palace. Buksan. Ang 8 bahay ay may tigi-isang gate, habang ang 3 prinsipe at si Mandy ay pumuno sa gitna. Ang ibang mga angkan ay naglakad sa likod ng mga bahay habang pumapasok sila. Ngunit sa pagkakataong ito, mas kaunti ang mga taong sumusunod sa Regent Estate, mas kaunti pa kaysa sa ibang mga bahay. Habang ang angkan ng Larsen, isang baguhan, ang may pinakamahabang daanan, kaya mahirap kahit na malagpasan ang gate. Ang nakaraang laban ay nakagawa ng mga kababalaghan para sa prestihiyo ng angkan ng Larsen. Alam nilang lahat na ang angkan ng Larsen ay nasa itaas ng Regent Estate bilang bagong pinuno ng lahat ng angkan at sambahayan. Nasa 10 elder lamang sila, ngunit bawat isa ay matatapang at matatag na parang mga tunay na mandirigma. Nangangahulugan din ito na ang kalidad ang mahalaga sa angkan ng Larsen, hindi sa dami. Kasunod ng pagpasok ng 8 grupo sa isang malawak na pasilyo, ang magkabilang panig ay may mga gwardya. Mula sa kanilang tindig, madaling makita na sila ay mga sundalong matigas ang ulo at maaaring mapansin pa ang mga hanay sa lahat ng dako. Kung titingnan sa hinaharap, mahuhulaan ng isa na mahigit 1,000 ang bilang nila. Nanginig ang mga mata ni Ethan at tumango siya ng pabulong. Batay sa pamana ng bawat sambahayan, ang pamana ng pamilyang imperial ang nangingibabaw. Nang malagpasan nila ang 8 ginintoang tulay, nakarating sila makalipas ang 1 oras sa harap ng isang matayog na palasyo. Doon, ang pangalawa sa 4 na haligi, si Marshal Raisin, ay nakatayong nagbabantay sa kanang bahagi ng trono habang hawak ang dragon-slaying crescent blade. Habang nasa kaliwa ay si punong ministro Conrad. Tumingin ang dalawa sa angkan ng Larsen, lalo na kay Ethan. Huminga ng malalim si Raisin at kalmadong tumingin habang inaayos ni Conrad ang kanyang balbas ng may bahagyang ngiti. Kasabay ng isa pang malakas na sigaw, isang matandang lalaking nakasuot ng dilaw na damit ang pumasok sa kanilang paningin. Dumating na ang kanyang kamahalan. Malapit nang magsimula ang seremonya ng paggawad ng parangal sa ika-8 bahay ng mga Maharlika. 306 na po. Dahan-dahang naglakad ang lalaking nakasuot ng dilaw na damit patungo sa trono habang ang mga lingkod sa magkabilang gilid ay sumusunod may malalalim na yumuyuko. Mukhang payat siya, ngunit ang kanyang maningning na mga mata ay tumingin sa lahat ng naroroon, at bahagyang nagtagal sa angkan ng mga Larsen. Ang lalaking ito ang kasalukuyang emperador ng Imperyong Titans. Mabuhay nawa ang inyong kamahalan ng mahaba at masaganang buhay. Pagkaupo niya, yumuko ang 8 grupo. Kumaway ang emperador, tulad ng alam ng lahat, tinawag ko kayong lahat dito ngayon upang magpatotoo at magsaya, sa biyaya ng mga ninuno ni Titans, sa pagsikat ng isang bagong sambahayan sa ating imperyo. Nakaligtas ang Titans sa nakalipas na 1,000 taon, sa malaking bahagi dahil sa tulong ng ating 7 bahay, na nagdala ng katatagan at kasaganaan, at pinangangalagaan ang kapayapaan sa paglipas ng mga panahon. Sa lahat ng mga taong ito, hindi nang ahas ang pamilya ng imperyo na pabayaan ang kanilang tungkulin, naghahanap ng mga talento upang ipagtanggol ang kapakanan ng kanilang mga mamamayan. Iyan ang layunin ng esoteric debate, ang makita ang isang angkan na bumangon at gawing dakila ang Titans. Nakakalungkot sabihin na hindi pa ito nangyari kailanman. Mapalad tayo na sa wakas ay naawa sa atin at sa aking pamamahala ang langit, at binigyan tayo ng isang bagong bahay, katuwang ang 7 bahay sa pagpapatibay ng ating pundasyon. Isa itong biyaya para sa aking sarili, sa bansa, at sa lahat. Binabati kita, kamahalan. Ang lupain ay lalakas palalo. Yumuko ang lahat. Ganon din ang ginawa ng angkan ng Larsen, nang may pagpapakumbaba, hindi namin matatanggap ang papuri ng kamahalan. Alam ng lahat ng naruroon na isa lamang itong palabas ng mga matataas na uri, kaya't agad itong hindi pinansin.
Kahit ang mga hindi pa nakakakita sa bagong bahay na ito ay alam na ang 7 bahay ay hindi tumigil sa pag-aaway sa isa't isa simula nang itatag ang imperyo. Ano ang pinagtutulungan? Parang pagsasaksakan ng likod ng isa't isa. Sa pagdating ng ika-8 bahay, lalong tumitindi ang mga away. Isang magandang halimbawa ay ang 2 bahay na naglaban sa mga pintuan ng pinuno. Habang sinasabi ng emperador ang lahat ng iyan, ang imperyo ay nasa bingit ng pagbagsak, nabibitin sa isang sinulid. Hindi siya naniwala sa kanyang sinabi at gayon din sa mga taong yumuyuko. Lahat ng iyon ay pawang pagkukunwari lamang. Sa kabila ng lahat ng ito, walang panig ang handang lutisin ang kasinungalingan. Ito ang mga anyo at kagandahang asal na kailangang panatilihin. O ang pagbuta sa manipis na papel na pagpapanggap ay haantong sa pagkasunog ng Titans, isang bagay na walang sino man ang may gusto. Tiningnan silang muli ng emperador at ngumiti, purihin ang langit. Lumapit ang mga gwardya ng palasyo ng imperyo at inihanda ang insenso. Yumuko ang emperador sa harap nito at nagsimulang magbasa ng isang panalangin. Ito ay halos pagpapasalamat sa langit para sa kasaganaan ng Titans. Habang binabasa ang bawat pahayagan, lumipas ang 1 oras at ang iba ay tumayo kasama ang emperador. Umupo siya sa kanyang nararapat na pwesto sa trono na may bakas ng pawis sa kanyang noo, isang malinaw na indikasyon na nararating na niya ang hangganan ng kanyang buhay. Alam niya iyon, ngunit masayang-masaya pa rin siyang magpapakita, mabuti, pagkatapos nating magpakita ng respeto sa langit at lupa, makikita natin ang anak ng langit, na siyang ako. Pinuno ng Larsen clan, si Dexter, humakbang kapasulong. Opo, kamahalan. Lumuhad si Dexter. Batang Dexter, ang iyong ama ay kinuha sa iyo sa murang edad, ngunit dahil sa iyong katapangan at determinasyon, ikaw lamang ang nanguna sa pagsulong ng angkan. Sinundan mo si Marshall Drake sa labanan at nagpakita ng kahangahangang husay sa esoteric debate. Ikaw ay isang tunay na modelo ng mga bayani ng Titans. Iginagawad ko sa angkan ng Larsen ang titulong ika-8 bahay ng mga Maharlika. Ang lungsod ng Rockland ang magiging nasasakupan mo kasama ang daang lungsod sa paligid nito. Ikaw ay makikilala bilang Regent of Prosperity, na pahihintulutang magmay-ari ng isang manor ng prinsipe sa kabisera ng imperyo. Itinaas ni Dexter ang kanyang ulo, nanlaki ang mga mata, gayon din ang iba, at hindi makapaniwalang nakatingin sa emperador. Wala ni isa sa kanila ang umasa na si Dexter ay magiging isang Maharlika at magkakaroon man lang ng titulo. Sa 7 bahay, tanging ang Regent Estate lamang ang may titulong Marquis dahil kamag-anak ang mga ito ng pamilyang imperial. Pero ang Larsen clan ay isang mababang uri ng ikatlong uri. At bigla na lang itong sumikat sa harap ng lahat na may titulong prinsipe. Tanging sina Conrad, Ethan at Winford lamang ang nakaintindi. Nais ng emperador na ilagay ang Regent Estate at ang angkan ng Larsen sa magkabilang harapan. Dahil hindi kayang magkasya ng mundo ang dalawa, isa lang din ang boss ng 8 bahay. Masyadong marami ang 2 hari, isang hari lang. Ang titulo ng emperador ay may kasamang masasamang intensyon. Hindi naman sa nababahala si Ethan dahil ang tanging plano niya para sa Regent Estate ay ang pagpapaliban nito. At hindi naman magpapatalo ang Regent Estate sa panunokso ng emperador. Kaya nang mabuo ang 3 partidong paghahati, lahat ng mga titulong iyon ay naging mga walang kabuluhang salita. Sa kabaligtaran, ang daang lungsod na iniaalok ay nakapagpasaya kay Ethan bilang isang suntok. Ano ang pinakamahalaga sa mundo ng paglilinang? Mga mapagkukunan. Kasama sa 100 lungsod ang kalapit na bulubundukin at ang 10-10 minahan ng espirito at walang katapusang mga halamang gamot na iniaalok nito. At lahat ng iyon ay pribadong pag-aari ng bahay. Bukod pa riyan, bahagi na rin ng imperyo ang angkan ng Larsen, at tataas ang kanilang yaman dahil sa napakaraming yaman. Hindi na nito kakailanganin ang suporta ng mga kaalyado nito. Sa wakas ay nakamit na nito ang kalayaan. Ito ang dahilan kung bakit maraming angkan ang gustong makuha ang pabor sa mga bahay. Kung walang mapagkukunan, malalanta at mamamatay ang mga ito. At ang mga yamang ito ay alinman sa imperyo o sa mga bahay. Ang monopolyo sa mga likas na yaman ang kumokontrol sa pag-unlad ng mga angkan ng Titans.
Dahil ang angkan ng Larsen ay mayroong 100 lungsod, kung nais nilang sumali rito, kailangan nilang lumipat sa hangganan. Sa wakas ay nagpakita ng pilit ng ngiti si Ethan. Dalawang alipin ang lumapit kay Dexter, inalok siya ng isang gintong kapa na may birdadong isang martingale na dragon. 4 na kukulang ang hindi nito naabot, kung hindi ay magiging katulad na lang ito ng sa mga prinsipe. Ito ay isang simbolo na nagpapakita na ang bahay ay kapantay ng pamilya ng imperial, bukod pa sa si Dexter ay isang rehente. Salamat po, kamahalan. Yumuko si Dexter. Tumango ang emperador at humarap sa kanyang kapatid, binibining Larsen, halika rito. Natigilan si Andrea. Isang lalaki ang magpapanggap na pinuno ng angkan kasama ng mga titulo, kaya saan niya ito itinatawag sa kanya. Nakaluhod pa rin si Andrea, naway mabuhay ng mahaba at masagana ang kamahalan. Andrea, marangal at mabuti, malakas at tapat. Matapos ang kasawiang dumating sa inyong angkan, nanatili kang matatag laban sa lahat ng kahirapan, pinalaki ang inyong nakababatang kapatid at ginagabayan ang angkan. Ikaw ay isang huwara ng kabutihan sa buong Titans. Itinuturing kitang aking inaanak, pinangalanan kitang Prinsesa Yanggan, at inaasahan kong magiging isang mabuting kapatid kasama ang aking anak na si Mandy sa pangangalaga sa Titans. Humarap si Andrea kay Mandy na nagtatago sa likod ng mga prinsipe, na nakatitig din sa kanya ng walang ekspresyon. Hindi inaasahan ng dalawa iyon mula sa emperador. Magiging magkapatid sila. Kamahalan, hindi ko kailanman gagawin. Isa itong utos ng imperyo. Pinutol siya ng emperador ng may seryosong mukha. Bumantong hininga si Andrea, kung gayon, tatanggapin ko. Ngumiti ang emperador at umatras si Andrea. Katie, wala nang angkan ng Larsen, si Ethan, humayo ka. Nang akala ng lahat ay tapos na ang seremonya ng paggawad ng parangal, muling tumawag ang emperador. Naguluhan si Ethan. Isa lamang siyang Katie, wala, hindi ang pinuno ng Larsen clan. Bakit niya ako binibigyan ng isang bagay? Ngunit dahil nagutos ang emperador, nagawa lamang niyang sumunod at bahagyang yumuko, naway. Hindi ka ba nangangahas na yumuko sa harap ng kanyang kamahalan? Isang malakas na sigaw ang tumusok sa tenga ng lahat. Nakakunot ang noo ni Ethan habang nakatingin sa katulong na katabi ng emperador at nanlamig ang mukha nito, ikaw ang may lakas ng loob na halikan ang puwet ng isang tao kahit walang sinasabi ang emperador. Mas maganda ba ang tingin mo sa sarili mo kaysa sa emperador? Hindi, kamahalan. Nataranta ang katulong. Noon pa man ay katabi na sila ng emperador at nasisiyahan sa segunda manong kaluwalhatian, nasanay na ring magtulakan sa iba. Sila ay mga kinatawan na naglalabas ng mga utos ng emperador, ngunit hanggat walang sinasabi ang emperador, lahat ay napupunta. Marahil ay ginagawa pa nga nila ang balak ng kanyang kamahalan. Habang ang ibang mga taong takot ay hindi kailanman ang ahas na tumanggi sa takot sa galit ng emperador. Pero mahirap talagang intindihin si Ethan. Lumuhad kaya ang dakilang demonic emperor mula sa sacred domain sa harap ng isang walang pangalang emperador mula sa mortal domain. Wala sa ayos ang katulong sa panggugulo sa kanya. Lalo na't alam niyang kailangan siya ng emperador at hindi niya pag-iisipan ang partikular na detalyeng ito. Kumaway ang emperador at ngumiti kay Ethan, kung gayon, Ethan, bakit hindi ka lumuhad? Nasugatan ang aking mga tuhod. Dahil sa napakatalino at matalinong katangian ng kamahalan, natitiyak kong hindi mo pipilitin ang magiging Katie wala ng sambahayan. Ang mga salita ni Ethan ay isang likhang sining. Binabalik niya sa kanya ang mga salita ng emperador. Sa madaling salita, tinawag mo kaming hindi mapapitan, para lang palakasin ang pundasyon ng bansa. Kaya bakit ka naman mangungulit? Isang mahirap na pinuno lang ang gagawa niyan. Hindi ka ba mapapahiya niyan? Hindi ka ba mawawala ng respeto sa Titans? Ang mga salitang iyon ay may bahid pa ng pagbabanta. Yumuko si Andrea, puno ng pag-aalala at galit sa kalokohang ginawa ni Ethan. Sa harap ng makapangyarihang emperador, lumuluhod ka kapag kinakausap. Ano ba ang ginagawa mo at naghahanap ka ng maagang kamatayan? Ang pagkakasala sa pamilya ng imperyo ay magbibigay sa atin ng sentensya ng kamatayan. Hindi niya alam na isa itong maayos na balanse na kahit ang emperador ay hindi gustong masira. Dahil ayaw nitong manalo ang Regent Estate.
Kaya naman ang impluwensya ni Ethan ay totoong-totoo. Tinitigan siya ng matagal ng emperador at ngumiti, tunay ngang isa kang karapat-dapat na katiwala para sa angkan ng Larsen, Ethan. Nauuna sa iyo ang iyong reputasyon. Kung gayon, matatanggap ni Ethan ang iyong titulo. Umubo ang emperador at sumigaw, katiwala Ethan ng angkan ng Larsen, ikaw ay isang lalaking may katapangan at karunungan, na nagbubuklod sa iyong angkan sa gitna ng mahihirap na panahon, tapat at mapagmalasakit, isang haligi ng imperyo. Iginagawad ko sa iyo ang titulong pinakamahusay na katiwala sa ilalim ng langit, na humahawak sa kapangyarihan ng 3 hukbo at ang may hawak ng aking awtoridad. Napasinghap ang mga tao sa gulat. Kahit si Ethan. 361. Ano ang ibig sabihin ng pinakamahusay na katiwala sa ilalim ng langit? Ang kanyang mga utos ay pangalawa sa emperador sa korte at siya ang pinakamataas na commander ng 3 hukbo. Literal siyang nasa ilalim ng emperador at nasa ibabaw ng mundo. Siya ang ehemplo ng kapangyarihan, isang punong ministro at mariskal na nasa iisang posisyon, bagamat nakatayo pa rin ang emperador sa itaas niya. Dahil ang paghahari ng imperyo ay itinayo lamang sa awtoridad na ito, para na rin itong pagsuko sa mismong lupang pinagkukunan ng kanyang trono. Kumurap ang mga mata ni Raisin Drake, nakatingin sa emperador ng may pagtataka. Ganoon din ang ginagawa ni Conrad, bagamat casual lamang ang tingin. Malinaw ang plano ng matanda, gusto niyang bigyan si Ethan ng kapangyarihang higit pa sa 4 na haligi. Bilang punong ministro, agad niyang natuklasan ang matandang tagapagplano. Gusto ng emperador na balansehin ang mga paksayon. Naging matatag ang kanyang paghahari sa mga nakalipas na taon dahil sa amin ni Raisin. Pero hindi ba't ang adik na ito, na naga-withdrawal kung hindi siya gumagawa ng gulo kada 3 araw, ay aakyat sa ulo niya at pasabugin ang lahat ng bagay ng pataas? O baka naman broken bar? Napakurap si Conrad, habang napapangiti sa loob. Hindi na kaya ng matandang ulila. Gusto niyang pabilisin ang kaguluhan sa pamamagitan ng pagkuha ng karagdagang insentibo sa unggoy para gawin iyon, at ibaliktad ang board habang ginagawa niya ito broken bar. Habang kinakabahan si Winford, ang kanyang puso ay puno ng hinanakit. Nahulaan na niya kung ano ang binabalak ng emperador, ngunit hindi ibig sabihin noon ay nagustuhan niya ito. Siya ang katiwala ng Regent Estate, ang kilala sa buong imperyo bilang unwanted controver. Ngunit para sa isang baguhan na biglang tawagin ang kanyang sarili na pinakamahusay na katiwala sa silong ng langit, kung tutuusin ay hindi siya nagustuhan. Kahit na pinag-isipan ni Ethan ang kanyang panlilinlang at katalinuhan, tama lang na sa kanya ang titulong iyon. Dahil sa matinding depresyon, huminga ng malalim si Winford 2 beses, para kumalma. Tiningnan niya si Ethan ng may inggit at kasakiman broken bar. Ipakita mo ang lilang mantle. Nagsalita na ang emperador. Isang katulong ang tumugon ng diretso, iniabot ang isang plato na may lilang kapa at gininto ang sinulid. Nakalas ang kapa, na nagpapakita ng isang gininto ang dragon na may 4 na kuko sa mga sulok, habang may bakas din ng posibleng ika-5 kuko, sa isang nakikitang walang laman na disenyo. Ang damit ng pamilyang imperial ay nailalarawan sa pamamagitan ng mga kuko ng dragon, ito ay simbolo ng kanilang ranggo, awtoridad, at kapangyarihan. 4 ang gumawa sa isa na maging prinsipe, habang 5 naman ang nagtataas sa kanya bilang anak ng langit, isang emperador. Ang kapa na ito ay patunay na si Ethan ay nahihiya lamang na ang buong imperyo ay nasa ilalim ng kanyang paanan. Hindi sana magtatagal ang ganitong kontrobersya. Dahil taglay nito ang matinding galit at paghihimagsik laban sa kasalukuyang hukuman. Ngunit ang emperador mismo ang nagbigay kay Ethan ng kontradiksyong ito. Ipinakita nito na kasama ng pinakamahusay na katiwala sa ilalim ng kalangitan, si Ethan ay tunay na mas mababa sa emperador, kapwa sa pangalan at kapangyarihan. Kahit ang 7 angkan, mga prinsipe, o kahit ang prinsipe ng korona ay hindi kayang ihambing. Nanginig ang prinsipe ng korona at sa wakas ay lumuhod, amang imperial, ito ay lubhang hindi nararapat. Pakiusap, pag-isipan mong muli. Sinundan naman ng iba ang kanyang halimbawa, sabay-sabay na sumisigaw, pag-isipan po sana ninyo, kamahalan. Iniuutos ko sa inyo na umatras kayo. Ang matalas at malamig na tono ng emperador ay nagpang-inig sa kanilang mga likod.
Hindi nila siya kayang sawayin. Ang emperador ay anak ng langit, ang kanyang salita ay tunay na ginto. Walang sino mang tao ang makakaimpluwensya sa kanyang isipan. Nagising silang lahat sa simpleng ngunit masakit na katotohanan ito, batid na anumang panghihikayat ay hindi pakikinggan. Walang anumang aberya, si Ethan ay itinalaga bilang unang kaitiwala sa ilalim ng langit. Ang kanyang maluwalhating liwanag ay tumatagos sa mga mata ng lahat sa ibaba, habang sinasaksak din ang maraming puso ng pagkadismaya. Ngayong may kapangyarihan at karapatan na si Ethan, anumang pagsuwi ay hindi maituturing na mabuti, sa madaling salita. Kaya niyang patumbahin ang hukbo ng pamilya ng imperyo kahit kanino sa isang iglap. Nagpalitan ng masakit na tingin sina Pilkington at Mary Woods. Hindi nila kailanman inisip ang Ethan at ang angka ng Larsen hanggang ngayon, ngunit sa kabila ng matinding pagsubok, sila ay naging isang higanti. Kung alam lang nila, malamang ay pinatay na nila ito mula pa noong sila ay bata pa. Sa totoo lang, tinanggap ng Regent Estate ang balitang ito ng maayos. Iyon ay dahil may alam silang hindi alam ng iba, kaya ang titulo ni Ethan ay walang autoridad broken bar. Hindi tumigil ang emperador sa kapa ni Ethan, binigyan niya ang iba pang matataas na miyembro ng angka ng Larsen ng tig-iisang titulo, bagamat mas mababa kaysa sa unang tatlo. Ito ay upang makilala ng mga tao kung sino ang angka ng Larsen, upang imulat ang kanilang mga mata sa harap ng kadakilaan at hindi matapakan ang kanilang mga daliri sa paa. Gayunpaman, may isang maliit na bagay na lubos na nagpamangha sa lahat. Habang ang Pilkington at Drifting Flowers edifices ay walang ekspresyon. Ang pangalawang elder ng Larsen clan, ang elder ng Peel House, ay si Vicious Pilking Sam. Kahit ang emperador ay nagulat. Hindi ba siya sinayang ni Ethan? Ano ang ginagawa niya bilang nakatatanda ng angka ng Larsen? Matalim na tumingin ang emperador kay Ethan, Katie wala Kindstone, 8 taon mo nang nilinlang ang buong mundo gamit ang iyong mga tusong tukana. Ilang sikreto ang itinatago mo. Hahaha, huwag mo sanang lokohin kamahalan. Sa talino ng kamahalan, paano ko naman may tatago ang kahit ano? Yumuko si Ethan. Umiling ang emperador. Hindi siya magiging emperador kung maniniwala siya sa lahat ng tahasang kasinungalingan. Napakabaluktot ng mga panlilinlang ng batang ito kahit na sumasakit na ang ulo ko. Kasabay ng sunod-sunod na hindi kapani-pani walang mga bagay na sumusulpot, gumapang ang takot sa puso ng emperador. Hindi niya namamalayan, ang payo na matagal niyang inalagaan ay lumampas na sa kanyang kontrol. Sana matuloy pa rin ang larong ito. Bumantong hininga ang emperador sa loob-loob. Pagkatapos ng 4 hanggang 6 na oras ng pagbibigay ng mga parangal at titulo, natapos ang seremonya. Pinaalis ng emperador ang mga angkan sa palasyo ng imperyo, ngunit hindi ito nang walang yumuyuko mula sa kanila at isang malalim na paggalang sa angkan ng Larsen. Ang bagong bahay na ito ay umuusbong pa lamang, ngunit ito ay lubos na may kakayahan. Mayroon itong mga eksperto at alchemist na nasa pinakamataas na antas ng kanilang mga larangan. Maging ang kanilang kaitiwala ay nalampasan ang pinakamatalinong kaitiwala sa lahat, ang unwanted controver, at nakilala bilang ang pinakamahusay na kaitiwala sa ilalim ng langit. Ang isang pangkat na tulad nito, na mahusay sa kapangyarihan at pamamahala, ay tiyak na magtatagumpay. Maraming mga angkan ang nag-iisip na yumuko para sa angkan ng Larsen pagkatapos ng seremonya. Doble ang naging antas nito matapos makita ang kanilang mga ranggo. Sa mga elder ng Larsen clan, si Yuntay ang pinakamahina, ngunit isa ring Grand Elder. Si Second Elder Sam ay nangunguna pa sa mga Radiant Stage Expert. Ang dalawang ito ay isang malaking pagkakaiba para sa mga powerhouse sa kanilang paligid. Ang hanay na iyon ay parang isang pag-index sa mga tao. Ipinahihiwatig nito sa lahat na ang angkan ng Larsen ay isang marangal na angkan. Una sa lahat, unang mapaglilingkuran. Ngunit muli, palaging pipili ng isang tunay na katulong pabor sa isang nagpapanggap. Dahil dito, nagpaligsahan ang mga angkan para makuha ang kagandahan ng angkan ng Larsen sa halip na makita muna ang tagumpay nito. Walang duda na nagtagumpay ang angkan ng Larsen. Ang Larsen clan lang din ang nakapagpagawa sa mga ganito kalakas na elder. Naging posible ang lahat dahil sa biyaya at kapangyarihan ng kanilang kaitiwala, si Ethan.
Mayroon bang sino man sa mga matatanda ang nang-ahas na magpakita ng pagkadismaya sa kanilang mga posisyon? Sa ibang angkan, ang napakalaking pagkakaiba sa kapangyarihan ay haantong sa mga alitan sa loob ng bansa. Hindi ba't laging tama ang ginagawa? Pero sa angkan ng mga Larsen, sulit ang karapatang iyon. Sino man at lahat ng nang-ahas na mang-aral ng ganitong kalumaang pilosopiya ay hinahain ng isang malaking piraso ng simpleng pie sa isang malaking plato. Ethan, sumama ka sa akin. Paalis na si Ethan kasama ang angkan ng Larsen nang tawagin siya ng isang matandang boses. Lumingon siya para salubungin ang matinis na tingin ng emperador. Huminga siya ng malalim at tumango, na parang inaasahan na, saka siya sumama sa matanda. Dumating ang dalawa sa isang pavilion sa hardin ng imperyo. Naupo ang emperador sa isang upuang bato at inanyayahan siyang gawin din ang gayon. Dito kami naglalaro ng chess ni G. Sima. Dito, kami ay mga simpleng tao, walang ranggo. Pakiusap, maging komportable ka sa iyong tahanan. Nakataas ang kilay na inilapag ni Ethan ang kanyang puwitan sa upuan, pagkatapos ay casual na kumagat ng prutas na kanyang pinitas mula sa bandehado. Talagang nasa bahay lang siya. Muntik nang pumutok ang gasket ng katulong sa gilid. Paggalang iyan ng kamahalan, hindi para literal mong intindihin. Kahit si Ginoong Sima, na matagal ng kaibigan ng kamahalan, ay hindi magiging ganoon kabastos. Hindi naman sa may pakialam ang emperador, nakangiti ito na parang lolo para sa kanyang tuldok-tuldok na apo. Ethan, ang dami ko nang naririnig tungkol sa iyo pero ito ang una nating pagkikita. Ngumiti ang emperador. Tumango lang si Ethan. Tumawa ang emperador, una kitang narinig mula sa aking ikatlong anak. Sinabi niya na ang angkan ng Larsen ay may isang matalinong kaitiwala na tumutulong sa kanila at hindi ako dapat mag-alala. Kaya sinuportahan ko ang bagong angkan na ito. Tungkol naman sa iyong kakayahan, hindi ko na ito pinag-isipan pa. Gaano kalakas ang maaaring maging katapangan ng isang matalinong kaitiwala ng isang ikatlong klaseng nawasak na angkan? Ibig kong sabihin, ang saklaw ay sadyang limitado, imposibleng lumago ito. Hindi ba't sasang-ayon ka? Nagkwentuhan ang emperador habang nakangiting nakatingin kay Ethan. Tumango muli si Ethan ng maikli. Totoo nga, bago magkita ng harapan, ang lahat ng impormasyon ay tungkol sa mismong angkan. Ang pagbabago ng pananaw ng isang tao ay nakasalalay sa kanyang posisyon. Dahil walang angkan na nagmula sa isang bayan sa hangganan tulad ng Rockland City, anong saklaw, anong ambisyon ang maaaring taglayin ng isang ito? Kahit siya ay agad nagagawa ng parehong conclusion kung bibigyan ng pagkakataon. Magkakaroon din siya ng parehong kawalan ng interes sa angkan ng Larsen at sa kanyang sarili kapag narinig niya ang tungkol sa kanila. Ang kawalan ng pagbabantay na ito ang dahilan kung bakit ang mga taong katulad niya ang may kontrol. O kung ang Hell Valley o anumang iba pang bahay ay nakatuon sa kanyang angkan, tiyak na ang kamatayan ay hindi kayang lumago sa kung ano ito ngayon. Walang dapat sisihin dito. Hindi isang hanggal ang Hell Valley para hayaang makaligtaan ang Larsen clan, ito ay ang kakaibang pag-iisip ni Ethan para makabuo ng ilan sa mga pinakabaliw at nakakahilong plano. 362. Gayunpaman, ang pagpatay kay Ricky sa Blue Expanse City ay nagbigay sa akin ng isang malaking gulat. Huminga ng malalim ang emperador at tumangala sa langit, may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, ang tanging nasa isip ko noong mga panahong iyon ay kung paano mamamatay ang ikatlong isip Titans, ang tagapagplano ng Hell Valley, sa kamay ng isang taong walang kwenta. Doon ko kayo napansin. Sa palagay ko ay kabilang ako sa minorya na may mataas na pagtingin sa inyo. Palihim na bumantong hininga si Ethan. Plano niyang manatiling kalmado noon para palakasin ang kanyang loob at maiwasan ang mga hindi kanais-nais na pagsisiyasat. Ngunit dumating si Abby at napilitan siyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya. Pagkatapos ay sinundan ng Hell Valley ang kanilang utos na pumatay, at ginugulo siya sa bawat hakbang. Kung iisipin, hindi pala siya ganoon kamatino gaya ng inaakala niya, kundi isang walang isip na mabangis na sumusugod. Pero nagustuhan ko ang pagsalakay, napakatatag, napakasigla. Bilang tugon sa kanyang mga iniisip, tinapik ng emperador ang kanyang balikat, hindi mo kailangang maawa, naiintindihan ko. Ang isang matiyagang taong tulad mo ay hindi kailanman haharap sa ganito kalakas na mga kaaway ng ganito kaga. Ngunit kung paanong ang ginto ay hindi kayang palabnawin ang liwanag nito, o kung paanong ang isang diamante ay hindi kayang magtago sa buhangin, ikaw rin ay makakaranas ng mga pangyayaring ito.
Gusto mo man o hindi. Ngunit, ang iyong liwanag ay marahil ay medyo masyadong magarbo. Kahit ako ay halos mabulag, hahaha broken bar. Nagpatuloy ang emperador, matapos kumalma ang aking kawawang puso sa wakas, makalipas ang ilang buwan, nakagawa ka ng isa pa. Sinira mo ang Drifting Flower City at pinatay ang 3 House Elder. Natakot ako roon. Gusto kong buuin ang angkan ng Larsen para magkaroon ng balanse, ngunit ikaw, ang inaalagaan kong sisiw, ay muntik nang mamatay sa kagat ng lobo. Malapit mo nang masira ang lahat. Iniisip ko kung ang pagtalikod sa iyong angkan ang mas mainam na bahagi ng katapangan. Maraming pasensya na po, kamahalan, masyado akong naging pabaya at muntik ko nang masayang ang pinaghirapan ng kamahalan. Nahihiya po ako sa sarili ko. Yumuko ng bahagya si Ethan at ikinuyom ang kanyang mga kamay. Ngunit kabaligtaran ang iniisip ng kanyang isipan. Parang taos puso ang mga sinasabi niya, pero walang katotohanan. Paulit-ulit siyang nagsasalita tungkol sa balanse at kung ano-ano pa, pero sa ugali niya ngayon, wala na siyang ibang gusto. Puro kaguluhan lang ang gusto niya. Mas mahalaga ang kilos kaysa sa matatamis na salita. Matagal nang itinuro ni Ethan ang aral na ito kay Yana, dahil isa rin siyang tapat na tagasunod ng kasabihang ito. Kaya naman, bilang tugon sa masalimuot na talumpati ng emperador, ang kanyang isip ay parang salamin, na hindi madaling malinlang. Nagningning ang mga mata ng emperador sa karunungan, pagkatapos ay tumawa siya, hahaha, ayos lang. Lumipas na rin ang lahat. Noon ko lang napagtanto na tama ang anak ko. Tunay ngang isa kang taong maraming talento. Paano ka pa nakapagpasimula ng ganito kalaking kaguluhan? Kaya, nakagawa ako ng isang matapang at radikal na desisyon. Alam mo ba kung bakit ko ipinadala si Marshall Drake sa Rockland City para iligtas? Napaiyak ako sa labis na pagpapala ng kamahalan para sa aking angkan ng Larsen. Yumuko si Ethan. Umiling ang emperador at ngumiti ng bahagya, hindi ito para sa angkan ng Larsen, kundi para sa iyo. Nabigla ako at hindi ako nangangahas na tanggapin ang ganitong papuri. Hahaha, mayroon ka bang hindi maglalakas loob na gawin? Lubos kong pinahahalagahan ang iyong lakas. Ang mga sumunod na pangyayari ay nagpatunay lamang na ang desisyon kung magpadala ng 1,000,000 sundalo para ipagtanggol ang isang tao ay ang tamang paraan. Hindi mo ako binaygo. Hinawakan niya ang balikat ni Ethan, sabay papuri rito. Yumuko si Ethan. Naningkit ang mga mata ng emperador, nagmamasid, at ngayon lang siya bumalik sa pangunahing paksa. Ethan, tinawag kita rito para magkaintindihan tayo. Utos ninyo, kamahalan. Muling yumuko si Ethan. Ano sa tingin mo ang pagiging punong ministro? Nanginginig si Ethan at natigilan sa loob, ngunit nagmukha siyang nagtataka, kamahalan, mayroon ng punong ministro na si Hale ang imperyo. Bakit broken bar? Hahaha, sa 3 magagaling na tao sa imperyo, si Ricky lang ang nakakaalam kung paano manipulahin at Pocanine, isang kahihiyan. Si Winford ay may talento, ngunit isang maliit na karakter na walang anumang sigasig. Si punong ministro Hale ang pinakamahusay na kandidato, na humahawak sa kanyang posisyon sa loob ng mga dekada, ang kanyang pag-uugali ay huwaran. Ngunit, katulad ko lang siya, matanda na. Kapag wala na ako, mag-iiwan na lang ba ako ng isang matandang lalaki bilang suporta, para magpabeya sa kanyang mga hakbang at sa bansa? Hindi ko ito gusto, at sigurado akong sasang-ayon din ang aking kahalili. Kumunat ang noo ni Ethan at naintindihan ang ibig sabihin. Gusto ng emperador na ihanda ang daan para sa kanyang anak, ang bagong emperador. Gaya ng sino mang bagong emperador na uupo sa trono, ang kanilang posisyon ay magiging maalog. Sa isang tusong matandang Zorro tulad ni Conrad, na may tusong pag-iisip at may hawak ng kapangyarihan, ang 3 anak na lalaki ng emperador ay babagsak na parang mga langaw. Ito ay magiging panahon ng isang mahinang pinuno na may malalakas na tagasunod. Paano nga ba makakapit ang angkan ng Luwen sa Titans? Hahaha, syempre, mapapalitan din niya ng kamay. Dito pumasok si Ethan. Wala siyang basehan sa korte, kaya kahit may lumitaw na bagong emperador, ang kaso ay magiging laban sa isang malakas na pinuno at isang mahinang tagasunod, at siya ang magiging piyon ng bagong emperador. Sa kabilang banda, si Ethan ay may higit pa sa kakayahang gampanan ang trabaho ng paghawak ng mga pambansang usapin. Ang pagpapakilala ng isang mababang uri ng angkan bilang isang pamilya sa loob lamang ng isang dekada ay kadalasang nagbibigay sa isa ng sapat na kredibilidad.
Kaya nang maisip ng emperador ang panukalang ito, isinaalang-alang niya ang lahat. Nakatitig ng diretso sa kanya ang emperador at nagsalita, "Ethan, nakita ko na ang landas na tinahak mo para makarating dito. Hindi ka mas mahina kaysa kay Conrad, marahil ay mas mabuti pa. Sa edad mo, isa lamang siyang mangmang na mahilig magbasa. Naniniwala akong malalampasan mo siya sa hinaharap at magiging mas mahusay na pinuno ng 4 na haligi. Ang pagiging punong ministro mo ay makikinabang sa buong bansa. Ginawa kitang pinakamahusay na katiwala sa ilalim ng langit, lahat ng ito ay para mag-abayan mo ang kinabukasan Titans para sa akin." Tapat ang mga mata ng emperador. Nanginginig ang mga mata ni Ethan. Hindi niya makita ang kanyang sarili, ngunit isang bagay ang alam niya. Tiyak na may iba pang nakatago sa isip ng emperador at oras na para ihayag ito sa publiko, ngunit kamahalan, gaya ng alam ninyo, mayroon akong kaluluwa ng dragon. Kung nasa korte ako, hindi ba't magbabanggaan kami ng pamilya ng imperyo? Medyo mataktika si Ethan, ngunit pareho lang ang kahulugan nito sa kay Quinley noon. Ginawa akong hari ng Diyos, pero hindi ka ba natatakot na kukunin ko lahat? Hahaha. Kalmado ang emperador, ang Dragon Vein Soul ay isang nilalang ng mundo, pinatahimik ito ng aking pamilya sa loob ng maraming henerasyon upang pangalagaan ang masaganang kinabukasan ng Titans. Sa ganang sarili nito, wala itong kahulugan. Bakit pa natin ilalagay ang Regent Estate bilang tagapag-alaga ng Caged Dragon City ngunit hindi tayo matatakot na kunin nila ang mga kaluluwa ng dragon para sa kanilang sarili at nakawin ang ating pamamahala? Ipaalala mo ulit sa akin, sino ang pumatay kay Quinley, ang tumatawag sa kanyang sarili na regalo ng langit sa mundong ito, siya na mayroon ding kaluluwa ng dragon. Hahaha, ang tadhana ay palaging nasa ating mga kamay. Kung ang mga susunod na henerasyon ay magsisikap at magmamahal sa kanilang bansa, ang Titans ay uunlad, ang mga tao nito ay magiging masaya. Ngunit kung ang isang masungit na kahalili ay mapangahas at bulok, paano mabubuhay ang Titans? Ang tadhana, langit, ay pao mga salitang walang kabuluhan. Kung itinataguyod ko ang ganitong pamahiin, hindi ko na sana kinailangang pagtrabahuhan ang aking sarili para sa kinabukasan nito, hindi ba? Tumanggaw si Ethan. May katuturan ang mga sinabi ng emperador na ito. Kahit siya ay naniwala. Kung ano ang nabubuo sa isip ng matandang emperador na ito, kahit siya ay hindi alam. Sa huli, ikinuyom ni Ethan ang kanyang mga kamay, "Kamahalan, bigyan po ninyo ako ng kaunting oras para makapag-isip. Sige, gugulin mo ang lahat ng oras na kailangan mo. Pero umaasa ako na maglilingkod ka sa iyong bansa at mabubuhay ka ayon sa titulong iginawad ko sa iyo." Magiliw na ngumiti ang emperador. Kahit si Ethan ay bahagyang naantig. Kung kasinungalingan lahat ng sinabi ng emperador ngayon, hindi siya emperador kundi isang masamang anak. Yumuko si Ethan habang paalis. Pinanood siya ng emperador na may kakaibang ngiti. Swoosh! Dalawang matandang lalaki ang lumitaw sa kanyang tagiliran, sina Levi at Hollis. Pagkatapos ng nakagawiyang pagyuko, nagsimula si Hollis, "Kamahalan, ligtas na nakabalik ang prinsesa. Ang alam lang ni Mandy ay kung paano ako pag-alalahin. Kung hindi dahil kay Ethan, alam na alam ng Diyos kung ano ang nangyari sa kanya." Bumantong hininga siya at lumiwanag ang kanyang mukha. Talagang mahal na mahal niya ang sutil niyang anak. Bumantong hininga si Levi, "Hindi ko kailanman pinangarap na maabot ni Ethan ang ganitong kapangyarihan sa loob lamang ng ilang araw. Natatakot ako na nalampasan na niya tayo. Napakaliit na halimaw. Humph, bakit ka tumigil dyan?" Para siyang si Conrad na nasa tuktok ng Radiant Stage, bihasa sa panulat at espada. Napakurap ang emperador, pagkatapos ay nabigla sa pag-ubo. "Ubo, dalhan mo ako ng panulat at papel." "Oo." Agad na sumunod ang katulong. Sumulat lamang ang emperador ng ilang malalaking salita sa papel, ang mga pangalan ng kanyang mga anak. Nanlaki ang kanyang mga mata nang tumingin sa kanila, ngunit sa huli ay nagmatigas ang mga ito, "Ikwento mo sa akin ang lahat ng nangyari, kasama na ang reaksyon ng tatlo." "Oo." Inilahad ni Levi ang buong pangyayari sa 9 na tarangkahan ng may masalimuot na detalye. Bumulong ang emperador sa sarili, pagkatapos ay dumampot ng pulang panulat at iwinaksi ang pangalan ng prinsipe, "Kailangang maging mahinahon, upang maging mahusay sa pagsasalita, upang sumunod sa mga turo ng ninuno. Ito ang mga katangian ng isang pinuno.
Sabi niya habang banibilog ang pangalan ng 3 beses, ngunit bumaantong hininga sa huli, pero bakit pakiramdam ko ay napakatigas ng ulo mo? Mapapagod mo ang mga tao, hay. Pagkatapos ay kinulayan siya ng emperador ng 1 beses at bilugan ito ng 2 beses sa pangalan ng kanyang pangalawang anak. Ikaw ay matapang at mabait, matatag at ambisyoso, ngunit bastos, padalos-dalos at sakam. Balang araw ay magagamit ka rin, ha broken bar. 3 beses siyang kinurusan ng emperador, nanginginig ang balbas sa galit, hindi siya karapat-dapat sa kapangyarihan. Sa wakas, pagdating sa pangatlong pangalan, nag-atubili siya, ngunit nagbigay lamang siya ng isang tandang pagtatanong. Kamahalan, ano? Natigilan si Levi. Nagsalita ang emperador, alam kong kakampi mo siya, pero ang 3 kong anak na lalaki ay kailangang bantayan pa ng mas matagal. Lalo na ang pangatlo. Hindi ko siya maintindihan. Baka ang daang pinaghirapan ko ng labis na pawis at dugo ay humantong sa pagbagsak ng bansa sa kamay ng isang bulok na kahalili at hindi ko na kailanman mararanasan ang kapahingahan. Bumaantong hininga ang emperador at nalungkot. Umasa siya, hindi, sana ay may isa sa kanyang mga anak na kasing talino ni Ethan. Pagkatapos ay ipapasa niya ang kanyang titulo ng mapayapa. 363. Kapitan Peyton, ako ay mula sa angkan ng Biggs ng Westfall City. Marami na akong narinig tungkol sa dakilang angkan ng Larsen at nais kong magbigay ng aking pagpupugay sa batang regent. Pakiusap pong iparating ang mensaheng ito. Isang binata na nakasuot ng marangyang damit ang nakatayo sa harap ng isang mataas na tarangkahan habang malalim na yumuyuko kay Peyton. Katatapos lang niya nang may sipa na tumama sa kanyang puwet palabas ng hangganan. Isang kawawang lalaki ang dumura sa paghamak, humph, isa na namang ikatlong uri ng angkan ang lalabas mula sa kakahuyan para kumapit sa angkan ng Larsen. Hindi sa aking pagbabantay. Agad na nagbago ang mukha ng lalaki at iniabot ang isang maliit na bote kay Peyton, hihihi, galing ako sa angkan ng Benson ng Coldedge City. Ang gusto ko lang ay ang swertehin na makapaglingkod sa angkan ng Larsen. Pakiusap, ipaabot ang aking pagbati. Ito ay isang tableta para sa ikalimang baitang, ang Heaven Peel. Makakatulong ito sa iyo na makapasok sa Profound Heaven Stage. Sigurado akong katawa-tawa ka sa aking maliit na kabutihang loob. Bago pa siya maputol ng isang malakas na sampal sa mukha, na nagpagulong sa kanya ng 3 metro sa ere habang namamaga ang mukha. Pumalit sa kanya ang isang matuwid at nagyayelong matandang lalaki, humph, angkan ng Benson. Mga magnanakaw lang sa ilalim ng Hell Valley na ngayon ay gustong makapasok sa kabutihan ng Regent of Prosperity. Para na rin yan sa pagpapapasok ng isang especially iya. Ang aking mapagkumbabang sarili ay nagmula sa angkan ng Wang sa Seashore City. Hindi ko hahayaang madungisan ng ganitong kahihiyan ang aking mga mata. Lumakad ang matandang lalaki palabas ng pabaya at may pagmamalaki, ikinukumpas ang kanyang manggas, at tanging paggalang ang dala, ipinapangako ko ang aking buhay upang pangalagaan ang angkan ng Larsen. Sisiguraduhin kong walang bastardo ang makakarating dito. Paf! Paf! Naputol ang sinasabi ng matanda kasabay ng isang ungol. Tumingin siya sa likuran niya at nakita ang isang magaspang na palad na humahampas sa kanyang dibdib. Malamig siyang tiningnan ni Kapitan Peyton, ang kanyang ngiti ay nakakaloko, pinapasok ba kita? Mas malakas pa ang kanyang kamay at inihagis ang matanda ng 12 metro. Gumapang ang matanda at nagsimulang magmura, paano ka nakakagawa ng karahasan ng ganoon kadali? Umaatake kung kailan mo gusto. Tinulungan pa kitang mapaalis ang isang especially iya. Ang ibig mong sabihin ay ang lalaking iyon. Nanunuya si Kapitan Peyton, anong especially iya siya gayong hindi pa natin siya natatanggap. Magpapatuloy na sana ang matandang lalaki sa pagsigaw, ngunit ang dagsa ng mga tao ay dumating mula sa likuran. Sinipa pa nga siya ng mga tuso para mabawasan ang kompetisyon. Naku po, huwag mo akong sabayan sa sarili mong social climbing. Gustong-gusto talaga ng Wang clan mo na ma-enjoy ang kagandahan ng Larsen clan kaya maaga silang dumating. Oo, kaya huwag na kayong hamarang sa daan. Kami, ang angkan ng Fang, ay nangangako bilang mga sugo ng angkan ng Larsen. Tinatawag namin ang mga dib. Oh, Kapitan Peyton, narito ang pamana ng aking angkan, isang espiritual na sandata para sa ika-4 na baitang.
Pakiusap na iparating ang mensaheng ito sa Regent. Pay, regalo ba ang tawag mo dyan? Ginagamit ito ng angkan ng Larsen, ang pinuno ng 8 maharlikang bahay, bilang mga toothpick. Kapitan Peyton, inihahandog ko sa iyo ang isang tunay at walang kapantay na kayamanan ng ika-6 na baitang. Sana ay makapagsalita ka para sa amin sa Batang Regent. Sa harap ng malaking gusali, dumagsa ang mga tao mula sa lahat ng dako, na ginagawang isang palengke ang pasukan. Ang plaque sa itaas ng gate ay may nakasulat na Agent of Prosperities Compound, na gawa sa matingkad na ginto. Ito ang lugar na ipinagkaloob ng emperador kay Dexter sa kabisera ng imperyo. Siya nga pala, ito rin ang kasalukuyan niyang tirahan. Dahil ang angkan ng Larsen ang tumanggap ng pinakamalaking karangalan sa seremonya, kahit na ang kapangyarihang ipinakita nito habang nakaupo sa ulo ng 7 bahay ay may kinalaman dito, sila, ayon sa karapatan, ay itinaas sa ranggo ng pinuno ng 8 bahay. Kaya naman, ang inyong mga karaniwang angkan ay nagmadaling sumugod na parang mga gamo-gamo sa apoy para sa pagkakataong maglingkod sa ilalim ng bagong Batang Regent, nais na ang kanilang katanyagan at kapangyarihan ay mahawa rin sa kanila, upang sumabay sa awtoridad na natanggap nila, upang sakyan ang kanilang mga kalokohan at upang itulak ang ibang tao para sa pagbabago. Ngunit dahil sa literal na pagbaha na bumabagsak sa kanilang mga pintuan at hindi pa bumabalik si Ethan, ibinaling ni Andrea ang kanyang atensyon kay Kapitan Peyton upang pigilan ang mga tubo ng tubig. Ngunit hindi alam ng mga lalaking ito kung kailan susuko, na natili sa kabila ng anumang matinding pagtutol, na para bang ang tanging paraan ay ang pumanig sa angkan ng Larsen. Tawa ng tawa si Kapitan Peyton sa loob-loob niya. Maaapektuhan siya kung mangyari iyon noong nasa matinding kagipitan ang angkan ng Larsen. Pero ngayon, mga makasariling tuso lang sila Broken Bar. Ito ay... Isang naguguluhang boses ang nagbalita ng pagdating ni Ethan, ginagabayan ng isang lingkod ng imperyo. Ngunit sandali siyang nawala ng malay dahil sa dami ng tao. Naintindihan niya ang ibig sabihin ng sumunod na segundo, hay nako, puno na ng mga mapagkunwari ang mundo. Si Katie Wala Kindstone ang pinakamagaling na Katie Wala sa ilalim ng langit. May nakapansin kay Ethan at sumigaw na parang fangirl, dahilan para mapatingin siya sa mga tao. Katie Wala Kindstone, tanggapin mo kami. Ang aking angkan ay walang hanggang tapat sa iyo. Katie Wala Kindstone, kalimutan mo na siya. Dalhin mo ako. Ang aking angkan ay napakahusay, isang mahalagang tauhan sa banan. Sasagupain namin ang kalaban sa tabi at tutuperin namin ng buong puso ang iyong mga utos. Broken Bar. Paulit-ulit ang nangyari habang ang dagat ng tao ay hindi nauuna. Muntik na nilang lumunin si Ethan ng maelstrom. Ang kanilang mga panatiko at baliw na tingin ay parang nag-aalab sa kanyang balat. Nanginginig ang mukha ni Ethan, at ang pinili niya ay kumislap ng ginintuan ang kanang mata niya at maglaho. Unang yugto ng Divine Eye of the Void, shift. Whoosh! At commandant na bumalik sa dati sa tabi ni Kapitan Peyton. Pigilan mo sila. Sabi ni Ethan habang papasok sa loob. Ngumisi si Kapitan Peyton, huwag kang mag-alala. Walang kahit isa ang makakalampas sa akin. Nakita ng mga baliw na tagahanga na nawala na sa kanilang paningin ang kanilang kinakasama at sila'y napanganga. Iyan ang kapangyarihan ni Katie Wala Kindstone. Napakagaling niyan. Natulala ang ilang mga batang babae, ang ganda. Ethan, gusto ko ang mga anak mo. Iyon ang nagpasimula sa pangalawang bulk zone ng pagsalakay sa mga tarangkahan ng Regent Compound. Ngunit hinaranggan din sila ng matandang tapat na si Kapitan Peyton. Pinalakas siya ng Wraith Art ng sapat upang matiyak na walang kahit isang daga ang makakapasok ng palihim. Iniwan ng mga baliw na tao, naglakad si Ethan patungo sa gate, habang naririnig pa rin ang kanilang mga nag-aalab na sigaw. Ang angkan ng Larsen ngayon ang pinakamalaking keso sa bayan. Mula sa malaki hanggang sa maliit, mula sa korte hanggang sa mga independenteng opisyal, lahat ay tumitingin dito ng may paggalang. Ito ang kanyang layunin noon pan, ngunit hindi niya mapigilan ang pag-aalalang bumabalot sa kanyang isipan. Alam na alam niya ang lumang kasabihan, pagkatapos ng kapigatian ay may kasaganaan, ngunit ang kabaligtaran pa rin ang nangyayari. Uso sila sa buong bansa, malapit nang maging isang pambansang huwaran. Ngunit ang katanyagang ito ay maaaring mabilis na maging malungkot.
Taya ko na ang matandang emperador ay hindi makapaghintay na bumagsak tayo. Si Ethan ay nagbigay ng malamig na ngiti. Sayang naman at ako ang naging kaitiwala ng angka ng Larsen. Hinding-hindi yun susunod sa gusto mo. Hindi lang ikaw ang manlalaro sa pambansang chessboard. Ako rin. Inilabas niya ang kanyang dibdib at nagmamadaling pumasok sa sala. Bukod sa magkapatid na Larsen, may ilang matandang kaibigan na naghihintay, ang kanyang tatlong kakampi. Ethan, nakabalik ka na rin sa wakas. Ang tagal na nating naghihintay. Nauna si Andrea para salubungin siya ng may matamis na ngiti. Ngumiti rin si Ethan at binati ang lahat gamit ang mga nakakuyong na kamay, pasensya na sa nahuli ako. Paulit-ulit lang ang sinasabi ng matandang kot na iyon, kaya pinaghintay ko kayong lahat. Hahaha broken bar. Magbibigay sana ng magalang na sagot sina Rufus at ang iba pa, ngunit nabara ang mga salita sa kanilang lalamunan. Sa buong Titans, malamang siya lang ang may lakas ng loob na tawagin ang emperador na matandang ulila. Naroon din ang kanyang mga natatanging kasamahan, sina Aaron at Troy, ngunit sapat ang kanilang talino para manahimik. Nag-aalala pa rin sila kung kapantay pa rin ba nila si Ethan. Oo nga, bagay na bagay ang edad nila, pero paano naman ang mga antas nila? Napakagaling niya, ginagawa niya ito at iyon, hindi niya tinitingnan ang kahit sino. Kaya bakit kailangan nating maging maingat sa lahat ng oras na nakatali sa likuran niya? Siguro may kinalaman ang katotohanan ang kasalukuyan niyang tagumpay ay ginawa gamit ang sarili niyang dalawang kamay. Bagamat nasa likod nila ang kanilang bahay, kinailangan niyang dalhin ang sarili niya. Ngunit nakamit pa rin niya ang imposible. Hindi na kayang tugunan ang ganitong kakulangan. Ang kaisipang iyon ang nagpalungkot sa mga batang bayaning ito, Diyos ko, nakakahiya ang lahat ng mga paghahambing na ito. Hindi rin umimik si Andrea. Kinurot niya ito ng buong lakas, hindi ka ba pwedeng maging mas maalalahanin? Gusto mo bang mamatay na sinisiraan ng emperador palagi? Huwag mong sabihing natatakot ka kay Pavilion Lord Long at sa iba pa na nag-aagawan sa atin. Humajejek si Ethan sa kanila. Sabay-sabay na umiling ang mga matatanda, paano naman natin magagawa yan? Kuya Kindstone, huwag ka naman magbiro. Tinitigan sila ni Ethan, hindi ako yung tipo ng taong nakikinig sa tono ko, alam mo ba? Pero hindi naman ako tanga. Mabuti na lang at alam ko kung paano pumili ng mga salita. Sinabi ko lang yun tungkol sa emperador na alam na hindi kayo magsisinungaling. Gaya ng sinabi ko noon, tinulungan ninyo ako sa nakalipas na dekada at ang angka ng Larsen ang magiging pinakamalakas ninyong taga-suporta. Hindi pa lumilipis ang 10 taon, ngunit ang angka ng Larsen ang tanging sambahayan na kayang tumayo laban sa Regent Estate. Kung bumagsak ang angka ng Larsen, paano naman kayong lahat? Magkakaisa na tayo ngayon dito. Walang paraan para ipagbili ninyo ako kaya kayo ang pinamapagkakatiwalaan ko, tama ba? Tumawa si Ethan, dahan-dahang humagalpak ng tawa. Habang ang mga matatanda ay yumuko. Medyo nailang sila bago ang bagong bahay na ito. Ngayong mas mataas na ang Larsen clan sa kanila, na may nakaambang kinabukasan, nakaramdam sila ng kawalan ng kapanatagan, iniisip na itatapon na lang sila na parang mga pabigat. Nagawa na ng lalaking ito sa loob ng 10 taon ang hindi natin nagawa sa loob ng 1,000. Mayroon pa ba siyang hindi kayang gawin? Mas lalong pinag-iisipan ng mga veteranong ito ang bawat salita at kilos bago ito sabihin, sa halip na magkaroon ng lakas ng loob na ipinakita nila sa Regent Estate. Doble ang naging epekto nito para kay Ethan. Napagtanto nila na ang palaging pagmamalaki ni Ethan, ang kanyang malaharing ugali, ay ibang-iba ang antas kahit kay Timothy o Winford. Habang binabasa ang mga ito na parang libro, ngumiti si Ethan, hindi mo kailangang maging masyadong tense, lahat tayo ay mga dating magkakaibigan na dumaan sa hirap at ginhawa. Hindi yun malilimutan ng angka ng Larsen. Hindi tulad ng Regent Estate, makakaramdam ka ng ligtas kasama namin. Hindi ka namin tatalikod kapag narating na namin ang tuktok. Nako, bakit hindi ko makita ang edifice Lord Chu? Para maibsan ang tensyon, nagpalit ng usapan si Ethan. Ngunit ang tanong na ito ay nagpatigil kay Lola at sa iba pa, sinusubukang hanapin ang tamang sagot. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.